Mateo, ang henyo, credit to the author. M2211-20. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Pil ng pag-akyat sa espiritu ng pag-usbong, Pildores na banal na ranggo ng ikapitong. Matapos itong kainin ng isang Empyrean, maaari nitong mapabuti ang cultivation na makakalusot sa mga bottleneck. Isa lamang itong normal na tabletang panggamot. Gayunpaman, isang tabletang panggamot na umabot na sa huling espiritu, hindi na ito pangkaraniwan. Si Barsom ay kasalukuyang isang second firmament Empyrean. Gamit ang Emergent Spirit Ascension Pill na ito, hindi na magkakaroon ng anumang balakid si Barsom hanggang sa makalusot siya at maging isang fourth firmament Empyrean. Bukod pa rito, ang prosesong ito ay lubos na mapaikli. Dahil sa talento ni Barsom, ang maging isang fourth firmament Empyrean sa loob lamang ng ilang libong taon ay hindi naging mahirap. Pero sa gamot na ito, mababawasan ang proseso ng hindi bababa sa 10 beses. Nangangahulugan din ito na makakarating si Barsom sa fourth firmament Empyrean realm sa loob ng 1 hanggang 2 siglo. Ang ganitong uri ng bilis ng cultivation, kapag inilagay sa mga nasa Empyrean realm, ito ay sadyang kamangha-mangha. Tumingin si Barsom kay Mateo at gulat na gulat hanggang sa halos tumama na ang panga niya sa lupa. Ikaw. Pambihira ka. Paano magkakaroon ng taong katulad mo sa mundong ito? Walang imik na sabi ni Barsom. Ngumiti si Mateo at sinabing, dahil sa mga halimaw sa kailaliman at sa divine race na nabubuhay, natatakot ko na ang mundo ay malapit ng magulo. Pagkatapos mong bumalik, kailangan mo pa ring babalaan ang Heavenly Emperor Fallen Maple at hayaan siyang mag-ipon ng lakas. Ito ay upang maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Narinig ko na noon pa man na matagal nang nangyari ang isang apocalyptic battle. Natatakot ako na ang krisis sa pagkakataong ito ay hindi magiging mas mababa kaysa sa Doomsday Battle. Nagulat si Barsom sa kanyang puso at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Tungkol sa Doomsday Battle ngayong termino, malinaw na ito ay labis na nakalulungkot. Marahil pagdating ng panahon, walang sino man sa Heavenspan World ang makakatakas kung swerte lang. Tumanggaw siya ng seryoso at sinabing, huwag kang mag-alala. Ipapadala ko ang balita at hahayaan kong maghanda ng maaga ang guro. Sa halip, ang problema ay ikaw. Isa ka ng Pylay ngayon. Ano ang gagawin mo? Ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, may sarili akong paraan. Dahil tahimik ako rito sa loob ng ilang dekada, nakagawa na ako ng ilang mga tagumpay. Bahagyang kumurap ang tingin ni Barsom, may gulat sa kanyang puso. Walang kahit kaunting senyales ng banal na asensya na dumadaloy sa katawan ni Mateo. Malinaw na sintomas ito ng pagguho ng isang maliit na mundo. Ang maliit na mundo ay ang dugong buhay ng isang martial artist. Kahit na may kaunting pinsala, napakalaki rin ng kabayaran. Kung isasaalang-alang ang sitwasyon ni Mateo, malamang na halos gumuho na ang maliit niyang mundo at hindi na kayang tumanggap ng banal na asensya. Sa ganitong sitwasyon, may paraan ba ang lalaking ito para maibalik ito? Ang mga mata ni Barsom ay nagpakita ng medyo nagdududang tingin. Sige, kung titingnan mo ang kaawa-awang itsura mo, siguradong mapapasaya ka nitong Empyrean. Napaawang ang bibig ni Barsom habang sinasabi ito. Hindi rin naman mapagpanggap si Mateo, at tumanggo, ako na ang bahala sayo. Ang kanyang banal na diwa ay tuluyang nawala sa kasalukuyan, ang kanyang laman na katawan ay kailangan pang gumaling, ang isang mahabang paglalakbay ay mangangailangan ng malaking pagsisikap. Mas naging maginhawa ito dahil nandyan si Barsom bilang Empyrean. Nico. Sa pagkakataong ito, biglang sumugod palabas si Alice. Habang nakatingin kay Mateo, nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa luha. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, Alice, nabawi ko na ang aking mga alaala. Sa loob ng ilang taon, maraming salamat sa pag-aalaga mo at ni Lolo Highland. Ako si Mateo, at ako ay mula sa Heavenly Eagle Imperial City ng Southern Border. Kung tayo ay nakatadhana, magkikita tayong muli. Siya at si Alice ay sa huli ay hindi mga tao ng iisang mundo.
Sa halip na kumapit ng matigas, mas mabuting putulin na lang ang buhol na Gordian. Kaya naman, kahit na mayroong 1,000 ayaw, hindi rin ito ipinahayag ni Mateo. Hindi na napigilan ni Alice ang sarili, at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Sa huli, tumango na lang siya. Nasasakal niyang sinabi, mag-ingat ka. Nagpaalam si Mateo kina Hylan at sa iba pa, at pagkatapos ay umalis siya kasama sina Barsom at Laika. May kutob siya. Malamang matagal nang nasa gulo ang kasalukuyang Heavy Eagle. Ang katotohanan ay hindi naman kalayuan sa inaasahan ni Mateo. Sa lawak ng southern border, palaging may mga taong may sapat na kaalaman. Ang sacrificial temple ng lahi ng mga demonyo ang nagtatag ng ikalawang sage. Ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking sensasyon. Kaya naman, natural lamang na alam din ito ng southern border. Pero kalaunan, natuklasan nila na ang pangalawang sage na ito ay ang Mateo na nagpabagsak sa buong southern border gamit lamang ang kanyang kapangyarihan noon. Ang pagkabiglang ito ay hindi naman gaanong mahalaga. Ngunit ilang dekada na ang nakalilipas, isa pang balita ang dumating na namatay si Mateo sa Middle Realms, at ang Heavenly Eagle Imperial City ay isang kawan ng mga dragon na walang pinuno. Dahil dito, nagsimulang gamulong ang mga iniisip ng lahat. Sa mundo ng alchemy ng southern border, napakadali lang nito. Ngunit sa kasalukuyan, ang pinakamalaking bahagi ng malaking piraso ng cake na ito ay nahawakan ng Myriad Treasure Tower at ng 7 dakilang sinaunang pamilya. Ito ay 2 Leviathan, ang iba ay hindi ng ahas na pukawin. Gayunpaman, ang maliit na Heavenly Eagle Imperial City ay naging isang matabang piraso ng karne sa paningin ng lahat sa kasalukuyan. Dahil sa 3 puwersang nakaunawa sa mga formula ng Pildores, ang Heavenly Eagle Imperial City ang pinakamahina. Nagsimulang tumingin ng may pagnanasa ang Southern Border Alliance sa Heavenly Eagle Imperial City, kung saan pinamumunuan nila si Empyrean Pilljade. Mabuti na lang at sa proteksyon ni Empyrean Flutterfeather, nakaligtas ang Heavenly Eagle Imperial City sa maraming taon. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, nakumpirma ang balita ng pagpanaw ni Mateo. Maraming magkasungat na boses din ang lumitaw sa loob ng Myriad Treasure Tower. Lalong tumindi ang pressure ni Empyrean Flutterfeather. Tutal, gaano man kalakas si Heavenly Emperor Myriad Treasure, isa lamang siya sa maraming Heavenly Emperor ng Southern Border. Dahil nagtutulungan ng iba pang mga Heavenly Emperor para maglapat ng pressure, wala na rin siyang ibang nagawa kundi ang maging maingat. Kaya naman, nitong ilang taon, ang Heavenly Eagle Imperial City ay nagsimulang mahulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa oras na ito, sa loob ng Heavenly Eagle Imperial City, lahat ay nanginginig. Sa itaas ng mga pader ng lungsod, isinama ni Benji ang lahat sa Heavenly Eagle, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sa di kalayuan, hindi mabilang na mga itim na tuldok ang mabilis na nagsisilapit dito. Lihim na bumantong hininga si Benji at sinabing, mukhang hindi makakarating ang batang iyon sa tamang oras. Hindi ko lang alam kung buhay pa siya o hindi. Ang batang tinutukoy niya ay natural na si Mateo. Tiyak na hindi mamamatay ang kanyang kamahalan. Sabi ni Cooper nang may matatag na tingin. Napangiti si Benji nang mapait at sinabing, hindi ko alam kung patay na siya o hindi. Paano ko malalampasan ang balakid na ito ngayon? Si Empyrean Pilljade ang nagdala sa buong mundo ng alchemy ng Southern Border, at dumating sila sa isang nagbabantang paraan. Dahil dito, malamang na mahaharap ang Heavenly Eagle sa isang kapwa-pahamak na kalamidad. Ang mga mukha ng ibang tao ay namutla ng husto, lahat ay may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Matapos ang ilang dekadang pagkakatabla, sa wakas ay nanatili pa ring tahimik ang Heavenly Emperor Myriad Treasure sa ilalim ng pressure ng iba't ibang panig. Kaya naman, ngayon, ang Southern Border Alliance, kasama si Empyrean Pilljade bilang pinuno, ay dumating sa hangganan kasama ang isang malaking puwersa. Gaano kabilis ang takbo ng grupo ng mga Empyrean? Agad silang nakarating. Si Empyrean Pilljade ay nasa mataas na lugar. Habang nakatingin sa lahat ng nasa ibaba, sinabi niya ng may malamig na ngiti, noon, ang batang iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa Cloudpeel Summit. Napaka-arrogant at dominante niya.
Malamang hindi niya kailanman inakala na mararanasan ito ng Heavenly Eagle Imperial City ngayon, hindi ba? Sa tabi, ang Empyrean Proud Cloud na minsang napilitan sa isang walang pag-asang sitwasyon ni Mateo ay tumawa ng malakas at sinabing, ang punk na iyon ay mayabang at dominanti, minamaliit ang lahat ng bagay. Hindi niya kami, ang mga senior na ito, ay inilagay sa kanyang paningin. Ang ganitong uri ng tao na mamamatay sa labas ay isang bagay na mangyayari sa kalaunan. Ngayon, lilipulin natin ang Heavenly Eagle Imperial City at iinom ng mga formula ng gamot. Ang southern border na ito ay magiging mundo muli ng ating Southern Border Alliance. Bahagyang tumango si Empyrean Pilljade. Sa mga nakalipas na taon, ginugol din niya ito sa labis na paghihirap. Pero ngayon, babawiin niya ang lahat ng karapatan. Siya, si Empyrean Pilljade, ang numero 1 Empyrean pa rin ng Southern Border. Tumingin si Empyrean Pilljade sa ibaba at sinabi sa malinaw na boses, Griffin, halika rito. Ang Griffin na tinutukoy niya ay natural na si Griffin na siyang umampon kay Mateo bilang kanyang amo. Sa loob ng maraming taon, hinayaan niya si Griffin na gawin ang gusto niya. Ang totoo, iyon ay para makuha ang tiwala ni Mateo. Sa loob ng ilang taon, napakataas ng katayuan ni Griffin sa Heavenly Eagle at siya na ang namamahala sa Peel Tower. Isa siya sa mga pinuno ng Heavenly Eagle. Malinaw sa puso ni Pilljade na malamang naunawaan na ni Griffin ang sikreto ng mga formula ng tableta. Nasa loob ng kanyang plano ang lahat. Sa oras na ito, ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Griffin. Hey, Mateo, ang tanga ng batang yan. Ang apo sa tuhod ni Empyrean Pilljade, siya pa nga ang naglagay sa kanya sa isang mahalagang posisyon. Hindi ba? Kung ako yan, matagal ko na siyang itinaboy. Nabalitaan kong bumuti ng husto si Griffin nitong mga nakaraang taon at naabot na niya ang middle stage Dao Realm. Isa pa, malamang ay naunawaan niya ang ilang sikreto ng mga formula ng Peel. Medyo maraming tao ang nagbubulungan sa tabi ni Pilljade. 2,212. Sa paningin ng lahat, dahan-dahang humakbang paarap si Griffin. Bahagyang ngumiti si Empyrean Pilljade habang tumatango, Griffin, alam ng Empyrean na ito na mahirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Sa buong Cloudpeel Great Imperial Capital, ikaw lang ang pinakaangkop na magmana ng aking kapangyarihan. Sa hinaharap, ikaw ang magiging Panginoon ng Cloudpeel Great Imperial Capital. Tuwang-tuwa siya sa apo sa tuhod na ito. Kung isasantabi ang kanyang talento, maaari pa niyang makuha ang tiwala ni Mateo. Lalo na noon, kaya niyang manatiling matyaga at ipilit na huwag umalis. Dahil dito, napaupo si Empyrean Pilljade at mas lalo siyang napansin. May tamang karakter, may talento. Natural lang na siya ang pinakaangkop na kandidato para magmana ng kanyang posisyon. Komplikado ang ekspresyon ni Griffin. Tumingin siya kay Empyrean Pilljade at walang masabi ng ilang sandali. Nang makita ni Empyrean Pilljade na hindi nag-react si Griffin, hindi napigilan ng kanyang mga kilay ang pagkunot ng noo at sinabing, Griffin, bakit hindi ka pumunta rito? Huminga ng malalim si Griffin at lumuhad ng diretso, at sinabi sa malinaw na boses, Lord Lolo sa tuhod, maaari mo bang palayain ang Heavenly Eagle Imperial City dahil sa mukha ni Griffin? Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Lolo sa tuhod niya mismo iyon. Kumunat ang noo ni Empyrean Pilljade habang seryosong sinasabi, Griffin, alam mo ba ang sinasabi mo? Tumango si Griffin at sinabing, ang kabaitan sa akin ng Panginoon ay kasing bigat ng isang bundok. Talagang tinuruan niya ako ng mga pamamaraan sa pagpino ng tableta at itinuro ang daan patungo sa isang magandang kinabukasan para sa akin. Sa loob ng ilang daang taon, maituturing si Griffin na lubusang hinubog ang aking sarili. Sa harap ng gayong kabaitan, hindi kayang ipagkanulo ni Griffin si Panginoon at panoorin ang Heavenly Eagle nang hindi nagbibigay ng tulong. Ang mga salita ni Griffin ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hanggang sa makapasok siya sa Peel Tower saka lang niya nalaman ang tinatawag na tunay na alchemy daw. Sa loob ng ilang daang taon na ito, mailalarawan siya bilang pagtalikod sa kanyang dating sarili at muling isinilang.
Ang kasalukuyang Griffin ay matagal nang hindi na ang Griffin noon. Bukod pa rito, hindi nagtago si Mateo ng kahit ano mula sa kanya at itinuring siya bilang isang tunay na kahalili, tinuruan siya ng pagpipino ng tableta. Ang isang amo ay parang ama. Sa puso ni Griffin, matagal na niyang itinuturing si Mateo bilang kanyang elder at itinuring ito bilang kanyang alchemy daw guide, pati na rin. Itinuring siya bilang isang maladyos na senior. Hindi niya magagawa ang pagpapatraidor sa kanya kay Mateo. Walang galang na bata. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Galit na sabi ni Empyrean Pilljade. Ang paraan ng paggawa ni Griffin ng mga bagay-bagay ay talagang nagpahiya sa kanya. Isa lamang itong lantaran na pagsampal sa mukha. Ang sarili niyang inapo ay talagang nakatayo sa panig ng kaaway. Matigas ang tingin ni Griffin habang sinasabi, "Lolo sa tuhod, hindi nangangahas si Griffin na kalimutan ang aking pagkatao kahit isang segundo." Tulad noon, noong hiniling ni Master kay Griffin na ipagkanulo ang Cloudfield Great Imperial Capital. Ngayon, kung ipagkanulo ko si Griffin sa Heavenly Eagle, hindi ko rin magagawa. Lolo sa tuhod, pakitaas ang iyong kamay bilang tanda ng awa at umalis na. Malamig na singgah ni Empyrean Pilljade, kung tatanggi ako. Tila matagal na itong inaasahan ni Griffin at sinabi sa isang seryosong boses, kung gayon, si Griffin ay mamamatay lamang kasama ang Heavenly Eagle. Gaya ng sinabi niya, tumalikod siya at bumalik sa tuktok ng mga pader ng lungsod at tumabi kay Benji. Magaling! 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 Hindi ko akalain na ako, si Pilljade, ay matalino sa buong buhay ko, pero ang totoo ay nagpalaki ako ng isang walang muwang na inapo na katulad mo. Kalimutan mo na yan. Tatanggapin ito ng Empyrean na ito dahil wala ako sa iyo, ang anak na ito. Paulit-ulit na sinabi ni Empyrean Pilljade ang mabuti ng 3 beses. Makikita kung gaano siya galit ngayon. Nagdilim ang kanyang tingin nang sabihin niya sa malinaw na boses, makinig kayo sa lungsod. Pumunta rito ang Empyrean na ito ngayon para ipaghiganti ang aking puot sa bastos na si Mateo. Ang mga sinumpaang tagasunod ni Mateo ay kailangang tipunin lahat sa isang iglap ngayon. Ngunit ang Empyrean na ito ay nagmamalasakit sa kapakanan ng bawat nabubuhay na bagay at ayaw niyang idamay ang mga inosente. Sa ngayon, sino mang susuko, maaaring iligtas ng Empyrean na ito ang kanilang buhay at pabayaan ang mga nakalipas. Sa katunayan, may lugar pa para sa iyo ang Cloudfield Great Imperial Capital. Ang paghihiganti ay isang bagay, ngunit ang mas pinahahalagahan ni Empyrean Pilljade ay ang mga formula ng tableta. Ang mga formula ng tableta ang kinabukasan ng Southern Border Alliance. Sa ngayon, ang Southern Border Alliance ay distributor pa lamang ng Myriad Treasure Tower, at ang kanilang kita ay kaawa-awa lamang. Pero sa mga formula ng tableta, iba ang magiging resulta. Mayroon ding isang bagay. Ang mga medicinal pills na ginawa ng Heavenly Eagle, mas mataas ang kalidad kaysa sa ibang mga lugar. Ano ang ipinahiwatig nito? Ipinakita nito na ang mga alchemist ng Heavenly Eagle ay may matataas na pamantayan. Ang mga alchemist ng Heavenly Eagle's Pill Tower ay pawang mga haligi ng lipunan. Ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Sa dami ng mahuhusay na tao, magiging sayang ang pagpatay sa kanila. Ang hinahangad ni Empyrean Pilljade ay benepisyo at hindi pagpatay. Kaya naman, bago niya alagaan ang Heavenly Eagle, natural lang na kinailangan niyang humingi ng tulong sa ilang alchemist. Sa ilalim ng hukbo ng Southern Border Alliance, ang Heavenly Eagle Imperial City ay matagal ng kasing delikado ng isang tambak ng mga itlog na nakapatong-patong. Naniniwala si Pilljade na hanggat hindi mga hanggal ang mga alchemist na ito, masusukat nila ang sitwasyon. Pero isang hininga ang lumipas. 3 buntong hininga ang lumipas. 10 hininga ang lumipas. Walang sumulong. Wala kahit isa. Lalong pumangit ang ekspresyon ni Pilljade at sinabi niya sa seryosong boses, "Manalig kayong lahat, dahil nandito ang Empyrean na ito, walang sinuman mula sa Heavenly Eagle ang maglalakas loob na gumawa ng aksyon laban sa inyong lahat." Ang Southern Border Alliance sa panig na ito ay mayroong mga eksperto na kasing dami ng mga ulap. Siya mismo ay isa pang walang kapantay na eksperto sa Ninth Firmament Empyrean. Ang labanang ito ay walang anumang kapanapanabot na pangyayari.
Pero wala pa ring taong lumabas. Empyrean Pilljade, tumigil ka na dyan. Walang sasama sa'yo. Mabubuhay at mamamatay tayong kasama ang Heavenly Eagle. Tigilan mo na ang pagnanasang makuha ang suporta ng publiko. Sino ba ang hindi makakaalam na pinagnanasaan mo ang mga formula ng tableta? Nagpapanggap ka pa rin dito, hindi ba nakakahiya para sa iyo? Tumigil ka na sa pangangarap. Kahit mamatay tayo, dadalhin din natin ang mga formula ng tableta sa kabaong. Kung may kakayahan ka, hanapin mo ang Heavenly Emperor Myriad Treasure at ang 7 dakilang sinaunang pamilya para humingi ng mga formula ng tableta. Bigla na lang, sunod-sunod na maiingay na boses ang nagmula sa lungsod. Ang mga martial artist at alchemist sa lungsod ay nagpakawala ng sunod-sunod na pang-aabuso kay Empyrean Pilljade. Nagalit si Empyrean Pilljade hanggang sa ang kanyang ekspresyon ay namula sa galit, at labis na nagulat ang kanyang puso. Maaari kayang ang mga sibilyan ng Heavenly Eagle Imperial City ay pawang mga desperadong tao na hindi natatakot sa kamatayan. Mayroon bang ganitong lugar sa buong Heavenspan World? Bakit? Bakit mas pinili pang mamatay ng mga taong ito kaysa sumuko? Nang marinig ang mga tinig ng pagmumura na nagmumula rito, ang panig ng Southern Border Alliance ay labis na nagulat. Bibaliw ba lahat ang mga to? Hindi kaya lahat sila takot mamatay. Anong klaseng lugar ba yan, Heavenly Eagle? Bakit parang mga baliw silang lahat? Wala naman talagang sumuko. Ito. Paano ito naging posible? Paano nila nalaman na para magkaroon ng kasalukuyang pagkakaisa ang Heavenly Eagle Imperial City, ito ay pinaghirapan ni Mateo gamit ang kanyang buhay. Tanging katapatan lamang ang maaaring ipagpalit ng katapatan. Ang mga ugnayang pinagbuklod gamit ang mga benepisyo sa huli ay hindi na maaaring umabot ng malayo. Tumingin si Benji kay Empyrean Pilljade at tumawa ng mahina habang sinasabing, tumigil ka na sa paggawa ng mga walang kwentang pagsisikap. Hindi kayang isipin ng batang yan ang kakayahan ni Mateo. Kahit lumaban pa ang Heavenly Eagle Imperial City hanggang sa huling sundalo, wala ring susuko. Imposibleng maaga mo rin ang mga formula ng tableta. Gamit ang pakanang ito sa Heavenly Eagle Imperial City, bukod sa paghingi ng pagsaway, wala ring benepisyong makukuha. Nagalit si Empyrean Pilljade hanggang sa manginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang sitwasyong ito mula simula hanggang katapusan. Naisip niya na kapag dumating na ang hukbo, hindi kaya manganginig sa takot ang maliit na Heavenly Eagle Imperial City at magkakawatak-watek. Pero sino ang mag-aakala na ang mga taong ito ay isang grupo ng mga baliw na hindi takot sa kamatayan? Walang nakatakas. Wala ring sumuko. Anong klaseng mahiwagang kapangyarihan ang taglay ng lalaking ito kay Mateo? Malinaw na patay na siya. Kaya ano ang pinagtiyagaan ng mga lalaking ito sa huli? Sa huli, nagngingit-ngit siya at sinabi sa malamig na boses, sige. Dahil ganoon nga, pwede na kayong lahat mamatay. Gustong makita ng Empyrean na ito kung puro matitigas na buto lang talaga ang nasa loob ng imperial na lungsod na ito. Pagkatapos magsalita, buong pagmamalaki niyang ikinumpas ang kanyang mga manggas. Danda ang Empyrean at hindi mabilang na True God ang sumugod, kahanga-hanga ang kanilang momentum. 2213 P** ha. Ang tagal ko nang hindi nararamdamang kumukulo ang dugo ko sa sobrang tuwa. Patayin! 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 Mga kapatid, patayin ninyo ako. Sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, ang may pilat na mukha ni Maduro ay tila lalong mabangis, dala ang isang grupo ng magkakapatid at sumugod. Lahat kayo, sumunod kay Kuya Embry. Patayin ninyo ang grupo ng mga hanggal na taong ito. Sigaw ni Embry. Anong laban mo sa akin? Sundan mo si Kuya Alaric at patayin mo ang lahat ng mga walang hiya na ito. Nakikipagkompetensya pa rin si Alaric kay Embry. Bago pumunta, binigyan muna sila ni Mateo ng mga gamot. Sa kasalukuyan, ang grupong ito ng mga taong ito ay nakalusot na sa Empyrean Realm. Kasama ang makapangyarihang bloodline ng lahi ng dragon, hindi maaaring maliitin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang dalawang kampo ay maituturing na dalawang higanteng kurtina sa kalangitan. Malapit na silang magsama-sama.
Kung tungkol naman kay Empyrean Pilljade, ang mga Grandmaster na ito, bawat isa sa kanila ay nakatayo na ang mga kamay ay nasa likod ng kanilang mga likuran, nakaupo at inaani ang mga samsam kalaunan. Bigla na lang, isang figure ang sumingit sa pagitan ng dalawang pangunahing kampo. Naging seryoso ang tingin ni Empyrean Pilljade at pinahinto niya ang lahat gamit ang isang senadorias ng kamay, at nakasimangot na sinabi, Flutterfeather, ano ang ibig sabihin nito? Maaari kayang ang iyong Myriad Treasure Tower ay talagang makikipagdigma sa Southern Border Alliance. Sa unang tingin, isa itong digmaan sa pagitan ng mga Empyrean. Pero sa katotohanan, ito ay isang grupo ng mga Heavenly Emperor na kumokontrol sa likod ng mga eksena. Ang dahilan kung bakit ito naantala ng ilang dekada ay dahil sa Heavenly Emperor Myriad Treasure at sa 7 dakilang nagtatagong sinaunang pamilya. Ang paksayan ng Heavenly Emperor sa likod ng Southern Border Alliance ay nakikipagkompetensya sa dalawang puwersang ito. Dati, dahil sa presensya ni Mateo na mahalagang figurang ito, natural na umaapaw ang kumpiyansa ng dalawang puwersang ito kay Heavenly Eagle. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, ang pag-asa na makababalik ng buhay si Mateo ay lalong lumala. Noon lamang unti-unting nagkasundo ang Heavenly Emperor Myriad Treasure at ang 7 magagaling at nagtatagong sinaunang pamilya. Kung hindi, paano makakapaglakas loob si Empyrean Pilljade na maglunsad ng ganito kalaking digmaan? Sa likod ng digmaang tila simple, may kinalaman ito sa napakalaking kita. Tumingin si Flutterfeather kay Empyrean Pilljade at malamig na sinabi, ang Empyrean na ito na darating ngayon ay kumakatawan lamang sa aking sarili. Wala itong kinalaman sa Myriad Treasure Tower. Bahagyang kumunat ang noo ni Empyrean Pilljade, nagpapakita ng pagkadismaya. Hindi ba't gumagawa ng gulo ang lalaking ito? Sabi mo wala itong kinalaman sa Myriad Treasure Tower kaya wala talagang kinalaman yun. Ikaw, Empyrean Flutterfeather, ay isang mataas na opisyal sa ilalim ng Heavenly Emperor Myriad Treasure, isang nilalang na malamang na maging isang 8-star alchemy god sa hinaharap. Kung mamamatay ka rito, hindi ba isusuko ni Heavenly Emperor Myriad Treasure ang lahat para makipaglaban sa akin? Sa pagkakataong ito, isa pang figure ang lumitaw sa tabi ni Flutterfeather. Ito ay si Empyrean Claudius. Idagdag mo pa ang matandang ito. Nakababatang Kuya Flutterfeather, hindi kita pwedeng hayaang lumaban ng mag-isa. Tumingin si Empyrean Claudius kay Flutterfeather at sinabing may magaan ang ngiti. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Empyrean Pilljade. Si Empyrean Claudius ay isang makapangyarihang eksperto sa pinakamataas na antas ng Empyrean, ang lakas nito ay hindi mas malala kaysa sa kanya. Malaki ang impluwensya ng paglitaw ng lalaking ito sa sitwasyon ng labanan. Tumawa ng malakas si Flutterfeather at sinabing, Kuya Claudius, mabuting kasama. Tumawa si Empyrean Claudius at sinabing, nag-iisa lang ang matandang ito at walang anumang gapos. Sa halip, ikaw ang maaaring isantibi ang lumang bagay na iyon ni Heavenly Emperor Myriad Treasure at tumulong. Ikaw ang tunay na tapat. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at kapwa sumabog ang sunod-sunod na tawa. Nang makitang lumitaw ang 2 taong ito, labis na nagising sina Benji at ang iba pa. Nagalit si Empyrean Pilljade hanggang sa mamula ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ang labanang ito na walang anumang kapanapanabik ay paulit-ulit na magkakaroon ng biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Hanggang ngayon, tila wala ni isang bagay na nangyari sa kanya. Naging seryoso ang tingin ni Empyrean Pilljade, at sinabi niya sa seryosong boses, napakagaling. Ang Empyrean na ito ay palaging hinahangaan ng lakas ni Brother Claudius. Ngayon, nakikipaglaban ako kay Brother Claudius. Kung tungkol naman kay Empyrean Flutterfeather, ang kanilang grupo ay maraming malalakas na tauhan. Natural lang na mayroong hahawak sa kanya. Tumalim ang tingin ni Empyrean Claudius, at sinabi niya ng malakas, ikaw na mapagkunwari, piliin mo lang marinig ang magagandang bagay. Laban ito na may bahid ng buhay at kamatayan. Sino ang makikipaglaban sa iyo? Sige lang. Pagkatapos niyang magsalita, ang aura ni Empyrean Claudius ay tuluyang lumabas. Ang nakakatakot na presyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat ng martial artist. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi umabot sa Empyrean Realm, hindi niya kayang tumayo ng matatag sa ere.
Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng Ninth Firmament Empyrean. Sa sandaling umalis ang Ninth Firmament Empyreans, ang labanang ito ay naging nakakalito at nakakalito. Kinabahan din si Empyrean Pilljade. Ang aura ni Empyrean Claudius ay napakalakas at sa totoo lang ay may bahagyang senyales na makakarating siya sa Heavenly Emperor Realm. Mukhang malaki ang nakinabang sa matandang punk na ito mula sa Cloudpil Summit noong nakaraan. Lihim na mura ni Empyrean Pilljade nang may puot. Nang sandaling pinakawala ni Empyrean Claudius ang kanyang aura, medyo nag-alala siya. Kapag natalo siya, mahirap nang sabihin ang laban na ito. Malamig na ngumiti si Empyrean Claudius nang makita ang sitwasyon at sinabing, bakit? Huwag ka nang maglakas loob na lumapit pa, Pilljade brat. Sumimangot si Pilljade at sinabi niya sa malamig na boses, sino ang natatakot kanino? Pagkatapos magsalita, ang kapangyarihan ng Ninth Firmament Empyrean ay tuluyang nailabas. Sa totoo lang, halos hindi niya kayang harapin si Empyrean Claudius bilang kapantay. Ang dakilang labanan ay nasa puntong pumuputok. Yehey, ang buhay na buhay. Nang magkatabing hindi magkasundo, isang boses ang biglang narinig mula sa kawalan. Ang boses na ito. Parang medyo pamilyar. Nagpalitan ng tingin sina Empyrean Claudius at Empyrean Flutterfeather, parehong nanginginig ang kanilang mga isipan. Sa panig ni Heavenly Eagle, si Benji at ang iba pa ay nakaramdam din ng panginginig ng kanilang mga isipan. Kamahalan. Hindi namatay ang kamahalan. Bumalik na ang kamahalan. Tuwang-tuwa at sabi ni Cooper. Sa oras na ito, nanginag ang kawalan. Lumitaw ang tatlong figure. May isang binata na nakaputi sa gitna. Sino kaya iyon kung hindi si Mateo? Hahaha, kamahalan. Kamahalan talaga. Hindi siya namatay. Bumalik siya. Ano ba ang sinabi ko? Hindi maaaring patayin ang kanyang kamahalan. Makapangyarihan ang kanyang kamahalan. Makapangyarihan ang kanyang kamahalan. Nang lumitaw si Mateo, tila biglang nagliyab ang tagiliran ng Heavenly Eagle. Sa wakas ay bumalik na ang kanilang gulugod, ang kanilang espiritual na pinuno, ang kanilang hari. Tila nabaliw ang lahat, sumisigaw, at naghihiyawan para sa Panginoon sa kanilang mga puso. Sa kabilang panig, ang mga makapangyarihang tao ng Southern Border Alliance ay labis na nagulat. Hindi talaga nila maisip na ang buong lungsod ng imperyo ay naghihiyawan para sa pagbabalik ni Mateo. Anong klaseng mahiwagang kapangyarihan ang taglay ng lalaking ito? Natapakan ni Mateo ang isang hanay ng mga tao. Nang tumingin siya kay Empyrean Pilljade, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, Pilljade, ilang taon ka nang hindi nagkikita, wala ka pa ring kwenta. Ang biglaang paglitaw ni Mateo ay nagbigay kay Empyrean Pilljade ng takot. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na tila may kakaiba kay Mateo. Wala talaga siyang kahit kaunting bahid ng banal na esensya na umaalon mula ulo hanggang paa. Bukod pa rito, ang enerhiya ni Mateo ay lubhang mahina. Malinaw na ito ay isang katawan na malubhang nasugatan. Tila ang mga chismis tungkol sa kanyang pagpanaw ay hindi isang walang batayan na chismis. Matatag lang talaga ang buhay ng batang ito at hindi naman talaga namatay. Dahil isa siyang pile, ano pa ang dahilan kung bakit niya ito pinag-iisipan? Malamig na tumawa si Pilljade at sinabing, bata, tingnan mo ang mga nasasakupan mo. Gaano nila kasabik ang pagbabalik mo? Nakakalungkot lang na. Ang naghihintay sa kanila ay isang pile. Hindi ko talaga alam kung anong mukha ang mayroon ng isang pile na tulad mo para bumalik at maging Panginoon ng lungsod nila. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, saka lamang nagulat ang lahat. Lahat sila ay nalubog sa kagalakan kanina at hindi nila napansin ang abnormalidad ni Mateo. Ngayon, nang marinig nila ang mga salita ni Empyrean Pilljade ay saka lamang nila natuklasan na napakasama ng kalagayan ni Mateo. Wala. Kahit isang bakas ng pag-alon ng banal na esensya. Paano kaya ito nangyari? Ang panig ng Heavenly Eagle na masayang naghihiyawan kanina ay agad na natahimik. Walang pag-alon-alon ng banal na esensya na nagpapahiwatig na ang maliit na mundo ay tuluyang gumuho. Kung gayon, hindi ba't ang kanyang kamahalan ay talagang naging pile? Ang moral na napukaw lamang sa panig ni Heavenly Eagle ay agad na napigilan.
Pero hindi ito pinansin ni Mateo at bahagyang ngumiti, ano naman. Kapag nandito ako, ligtas at maayos ang Heavenly Eagle. 2214. Nanginig ang mga tao ng Heavenly Eagle dahil sa mga sinabi ni Mateo. Napaka-dominant pa rin ng kanyang kamahalan kapag nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit nakakakumbinsi ang mga salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Kahit na isa lamang siyang pile sa kasalukuyan. Kapag nandito ka, ligtas at maayos ang Heavenly Eagle. Hahaha. Talagang pinapakamatay sa kakatawa ang Empyrean na ito. Isang pile na wala man lang banal na asensya ang nang-ahas na magyabang ng ganito. Tumawa ng malakas si Empyrean Pilljade at sinabing, ang mga malalaking tauhan sa panig ng Southern Border Alliance ay sunod-sunod na umiling at hindi napigil ang matawa. Isang basura na wala man lang banal na diwa, bakit nila siya papansinin? Pero hindi pinansin ni Mateo si Empyrean Pilljade. Sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, isang maputlang dilaw na linya ang lumitaw sa pagitan ng dalawang pangunahing kampo. Para bang may linyang iginuhit sa kalangitan. Ang mga tatawid sa linya ay papatayin ng walang awa. Walang pakialam na mga salita ni Mateo, na tila ba'y medyo pabaya. Dahil dito, mas lalong pinagtawanan ang panig ng Southern Border Alliance. Hahaha, isang pile talaga ang nang-ahas na magsalita ng ganitong walang kahihiyang pagmamayabang. Lahat kayo, salakayin ninyo ako. Gusto kong makita kung paano tayo mapapatay ng isang pile ng walang awa. Si Empyrean Proudcloud ay tumalon-talon ng pinakamasaya, kasama ang isang grupo ng mga tauhan at sumugod palapit. Sa pagnanais na harangan ang buong Southern Border Alliance sa pamamagitan ng pagguhit ng linya, ikaw, ang lumpo na ito, ay masyadong nagpapahalaga sa sarili mong kakayahan. Sama-sama kayong sumalakay. Tingnan ninyo kung paano pumapatay ng walang awa ang pile na ito. Maraming Empyrean ang tumalikod sa banta ni Mateo at nagdala ng isang malaking grupo ng mga tao na direktang sumugod. Nang makita ni Pilljade ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapangiti ng malamig. Bagamat pinipigilan siya ni Empyrean Claudius, ang lakas ng labanan ng magkabilang panig ay hindi magkapareho. Puro kalokohan lang ang mga kinikilos ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon sa panig ng Heavenly Eagle, malapit nang sumugod sina Benji at ang iba pa. Pero lumingon si Mateo at malamig na sinabi, bumaba kayong lahat. Nagbago ang mga mukha ng lahat, sunod-sunod na huminto. Di nagtagal, nalagpasan ng hukbo ng Southern Border Alliance ang linyang iginuhit ni Mateo. Nanguna si Proudcloud at sinabi ng may malamig na ngiti, bro, nalagpasan na ng Empyrean na ito ang linyang ito ngayon, ano ang magagawa mo sa akin? Ngayon, ang Empyrean na ito ay... Sa oras na ito, marahang pamitik ang mga daliri ni Mateo, at walang pakialam niyang sinabi, 100 schools of thought 9 profound heaven subduing grand array, patayin. Sa ibabaw ng kawalan, nagliwanag ang mga guhit ng gininto ang liwanag, hinihiwa ang espasyo sa mga piraso na parang hindi mabilang na mga talam. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si Empyrean Proudcloud nang biglang napunit ang buong katawan niya. Hindi na siya makapagsalita. Pumanaw na ang ikatlong langit na si Empyrean Proudcloud. Sa kalangitan ng Heavenly Eagle Imperial City, biglang umalingaw-ngaw ang mga kaawa-awang iyak. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bangkay ng hindi mabilang na mga powerhouse. Namatay lahat ang mga powerhouse na tumawid sa dilaw na linyang iyon. Sa isang iglap, ang panig ng Southern Border Alliance ay nagtamo ng matinding casualty. Ang mga makapangyarihang nilalang na hindi pa nakakalagpas sa hangganan ay namutla sa takot at sunod-sunod na huminto. Paano pa sila makakapaglakas loob na sumulong? Lahat ay tumingin kay Mateo nang may takot sa mga mukha na para bang nakakita sila ng isang masamang bituin. Sa loob lamang ng isang dosenang hininga, libu-libong Empyrean at True God ang bumagsak. Gayunpaman, hindi nila alam kung paano sila namatay. Nanliit ang mga mata ni Empyrean Pilljade, ang isang pares ng mga matang nakatitig kay Mateo, puno ng gulat. Pagbuo ng array. Sa isang iglap, naglatag si Mateo ng isang napakalaking hanay ng mga tauhan sa ibabaw ng kawalan. Ang mga pumasok sa array formation na ito ay pawang na Geralt. Ang problema, kahit siya,
ang makapangyarihang ekspertong ito ng Ninth Firmament Empyrean, ay hindi rin masabi kung paano rin inilatag ni Mateo ang Forma Scion. Kailan pa naging ganito kalakas ang kakayahan ng batang ito sa array formation? Kalimutan na natin ang tungkol sa True God Realms, si Empyrean Proudcloud ay isang makapangyarihang eksperto sa Third Firmament Empyrean, parang hinihiwa-hiwa lang siya ng mga gulay ng ganoon lang kabilas. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng array formation na ito? Napakatahimik sa ibabaw ng kawalan. Wala nang nangahas na maliitin si Mateo na lumpo na ito. Habang ang hukbo ng Southern Border Alliance ay huminto rin bago ang dilaw na linya. Wala nang nangahas na lumampas ng kalahating hakbang sa linya. Tumingin si Empyrean Claudius kay Empyrean Pilljade nang may kakaibang tingin at sinabi ng may malamig na ngiti, Pyle. Huho? Pilljade? Kasing hirap na ng dati ang paningin mo. Makapangyarihan si Panginoong Mateo. Makapangyarihan si Panginoong Mateo. Nang makita ng mga nasasakupan ng Heavenly Eagle ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay nagsimulang sumigaw ng baliw sa kasabikan. Kahit walang banal na diwa, ang di magagaling na kapangyarihan ng kanyang kamahalan ay hindi pa rin maaaring labagin. Nagliyab sa galit si Empyrean Pilljade. Marihing kinuyam ang kanyang mga panga, galit na sumigaw, Mateo Pump. Gustong makita ng Empyrean na ito kung gaano karaming mga trick ang mayroon ka. Southern Border Alliance, sundin ang aking utos. Lahat ng mga powerhouse ng Empyrean, sabay-sabay na sumalakay. Lipulin ang Heavenly Eagle. Kahit gaano pa kalakas ang array formation ni Mateo, imposible ring harangan ang mga late-stage Empyrean powerhouses. Ang mga Grandmaster na iyon ay pawang mga makapangyarihang eksperto sa huling yugto ng Empyrean. Isa lamang itong pangarap na harangan sila ng isang simpleng hanay ng mga tauhan. Alam ni na Empyrean Windrider at ng mga Grandmaster Powerhouse na hindi na sila makakatingin ng nakahalukip-kep. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na ang kanilang ginagawa ngayon ay mapipilitin sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang palaso ay nakausli na at wala ng ibang pagpipilian kundi ang magpakawala. Kung hindi matatalo ang Heavenly Eagle ngayon, wala ng Southern Border Alliance sa hinaharap. Kaya naman, kinailangang mamatay si Mateo. Mahigit 10 late-stage Empyrean superpowerhouses ang umaalis, gaano kagulat ang nangyaring kaguluhan. Lalo na't may ilang dosenang Empyrean sa likuran nila. Malamig na sabi ni Mateo, mga ginoo, pakinggan ninyo ang payo ni Crosswell. Umalis na kayo at mapag-uusapan pa rin ang lahat. Kung lalagpas kayo sa hangganang ito, magiging mortal na kaaway na ito ni Crosswell. Mula sa araw na ito, hindi na kayo magkakasundo hanggang kamatayan. Napahagalpak ng tawa si Empyrean Pilljade nang marinig iyon at sinabing, mula sa araw na ito. Paano na ang magiging takbo ng araw mo pagkatapos ng araw na ito? Naku, alam ng Empyrean na ito na isa kang kalokohan, second sage, pero iyan ang tawag sa lahi ng mga demonyo, balak mo ba itong dalhin sa lahi ng tao para takutin tayo? Para sabihin ko sa iyo, ngayon, kahit sino pa ang dumating, hindi ka rin maliligtas. Ganoon ba? Hindi pa nawawala ang boses ni Empyrean Pilljade nang dahan-daang lumabas mula sa kawalan ng isang figure. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, ang mga mukha ni na Empyrean Pilljade at ng iba pang mga makapangyarihang tao ay isa-isang nagbago. Nakakatakot na aura. Ang taong ito ay nagbigay sa kanila ng isang hindi maarak na pakiramdam. Makapangyarihang emperador ng langit. Nanliit ang mga mata ni Empyrean Pilljade at sinabi niya sa isang seryosong boses, kahit sino pa ang iyong respetadong sarili, ang mga makapangyarihang Heavenly Emperor ay hindi dapat makialam sa mga makamundong gawain. Lalo na't isa kang demonyong Heavenly Emperor. Maaari ka bang nagpaplano na gumawa ng isang hakbang laban sa amin na may panganib na mahatulan ka ng lahat? Ang malademonyong aura sa katawan ng kabilang panig ay pumailan lang sa kalangitan. Paanong hindi ito makikilala ni Empyrean Pilljade? Halos nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng kausap niya. Hindi lang niya ito pinansin. Kalimutan na natin ang Heavenly Emperor ng lahi ng mga demonyo, kahit na personal na dumating ang Sacred Ancestor High Priest, hindi rin siya maglalakas loob na kumilos ng kasuklam-suklam sa teritoryo ng sangkatauhan.
Ang mga emperador sa langit ay hindi dapat makialam sa mga makamundong gawain. Ito ang sinasalitang tuntunin na sinusunod ng lahat ng emperador sa langit. Bukod dito, ang pangunahing kapangyarihan ng isang demonyo ay tumatakbo sa teritoryo ng sangkatauhan upang pumatay ng mga tao. Kapag nangyari ang ganitong bagay, sisubog ang lahat. Nakatayo ang makapangyarihang Heavenly Emperor nang nakatalikod ang mga kamay habang malamig na sinasabi, ang emperador na ito ay Star Drive sa ilalim ng pamumuno ng Sacred Ancestor High Priest. Pumunta lang ako rito para may ipag-utos. Hindi ninyo kailangang mag-abala. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay huminga ng malalim. Mataas na Paris Star Drive. Karamihan sa mga naruroon ay sangkot sa alchemy. Kaya paano nila hindi malalaman ang reputasyon ni High Priest Star Drive? Isa ito sa 11 disipulo sa ilalim ng pamumuno ng sagradong ninunong mataas na pari. Teka, ano nga ba yung sinabi niya kanina? Magpatakbo ng isang utusan. Anong klaseng tao ang High Priest Star Drive? Sino ang may ganitong kwalipikasyon para mautusan siyang magpatakbo ng isang bagay? Biglang nalipat ang tingin ng lahat kay Mateo, gulat na gulat. 2,215. May inuutusan ba ako? May problema ba ang tenga ko? Si High Priest Star Drive ay isang tunay na major power. Pinapapunta siya rito at pinapagawa ang isang utos. Sinasabi ng lahat na si Mateo ang pangalawang sage ng Priest Temple. Akala ko nga nominal lang iyon. Hindi ko inaasahan na. Ang taas pala ng katayuan niya. Nanlaki ang mga bibig ng 7-star alchemy gods ng Southern Border Alliance, at gulat na tumingin kay Mateo. Ang ganitong bagay ay seryosong nakasire sa kanilang pangunawa. Ang High Priest Star Drive ay isang huling yugto ng 8-star super existence. Mayroon siyang katayuan na nagpaangat sa mundo ng alchemy. Dahil sa isang napakalaking kapangyarihan, hindi rin sila pinalad na makilala noong sila ay nabubuhay pa. Pero ang isang napakalaking kapangyarihan ay nandito lang pala para magpatakbo ng isang utos. Gayunpaman, mas pinagtibay ng sumunod na eksena ang kanilang mga iniisip. Magalang na yumuko si High Priest Star Drive kay Mateo at sinabing, binabati ni Moji si Second Sage. Bahagyang tumango si Mateo, ngunit kumislap ang kanyang mga tingin. Nang makita si Moji sa pagkakataong ito, mas lalo siyang nahirapan kaysa noong nakaraan. Naistorbo kita para maglakbay. Sabi ni Mateo. Ngumiti si Moji at sinabing, walang problema. Dapat lang naman. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, binabati kita kay Brother Moji sa malaking pagbuti ng lakas mo. Ngumisi rin si Moji at muling yumuko, pumunta ako rito ngayon para pasalamatan ang pangalawang sage. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, salamat saan. Ang kakayahang umintindi ng mga bagay-bagay, iyon ang iyong maswerteng pagkakataon. Muling natigilan ang lahat sa pag-uusap ng 2 taong ito. Tungkol sa mabilis na paglakas ng High Priest Star Drive, bakit niya kinailangang magpasalamat kay Mateo? Maaari kayang malakas na si Mateo hanggang sa puntong kayanan niyang magbigay ng payo kay High Priest Star Drive ng walang paligoy-ligoy. Ito. Paano ito naging posible? Gayunpaman, ang ilang mga Empyrean ay mga taong may sapat na kaalaman. Kumislap ang kanilang mga tingin, tila may naaalala. Sabi ng isang Grandmaster, nabalitaan kong nalutas ni Mateo ang Eternal Chess Game na Astronaut sa West Spirit Region noon. Si High Priest Star Drive ang nagdala nito. Dahil nalutas ni Mateo ang laro, nanunood si High Priest Star Drive sa tabi, malamang malaki ang natamo niya. Mayroon ba talagang ganoon? Yung Eternal Chess Game na Astronaut, narinig ko na rin yan dati. Yan ang showdown sa pagitan ng Medicine Ancestor at ng Sacred Ancestor High Priest. May isang tulad ni Mateo na kayang basagin ang deadlock. Bumantong hininga ang Grandmaster at sinabing, sa simula, natural lang na hindi rin naniwala ang Empyrean na ito. Pero, personal na dumating ang High Priest Star Drive. Kaya natural lang na hindi peke ang bagay na ito. Masyadong malayo ang Demon Clan sa sangkatauhan sa huli. Natural lang na may mga nawawalang impormasyon nang dumating ang balita. Kaya naman, sa mga balitang ito, natural lamang na medyo nagdududa ang mga Empyrean na ito. Lalo na't itinuturing nilang mahina ang lakas ni Mateo.
Paano niya nagawang talunin ang larong chess kung saan naglaban ang Medicine Ancestor at ang Sacred Ancestor High Priest? Kung titingnan mo lang ngayon, ang bagay na ito ay talagang totoo. Kuya Moji, dala mo na ba ang mga gamit na gusto ko? Tanong ni Mateo. Bahagyang tumango si Moji at sinabing, nang matanggap ang balita mula sa pangalawang sage, hindi nang ahas si Moji na huminto kahit isang segundo at kinuha ang mga gamot na pang-spirit at tumakbo palapit. Habang sinasabi niya, inilabas ni Moji ang isang singsing na pang-imbak at sinabing, kung ano ang kailangan ng second sage, ako ang gagawa para sa iyo. Tumango si Mateo at sinabing, ako ang mag-aabala sa iyo. Walang banal na asensya ang katawan ni Mateo at hindi niya kayang buksan ang singsing na imbakan. Kaya naman kailangan niyang gawin ito ni Moji para sa kanya. Pagkatapos magsalita, humarap si Mateo at sinabi kay Empyrean Pilljade, ngayon mo lang sinabing basura ako. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Empyrean Pilljade. Anong klaseng paningin ang meron siya? Natural niyang nakita ang aktwal na sitwasyon ni Mateo sa isang sulyap lang. Ang kasalukuyang Mateo, ang kanyang maliit na mundo ay gumuho na. Hindi niya kayang tanggapin ang banal na asensya. Ang ganitong klaseng tao, ano ba siya kung hindi basura? Gaano man kalakas ang formation daw, ano pa ang silbi kung hindi kayang mag-cultivate? Malamig siyang ngumiti at sinabing, mali kaya ang sinabi ng Empyrean na ito. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, Pilljade, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang basura. Mula ngayon, ako, si Mateo, ang may huling desisyon sa mundo ng alchemy ng Southern Border. Nagulat si Pilljade sa loob-loob niya. Kayang may paraan talaga ang batang ito at makakabawi. Pero, dahil sa pagguho ng maliit niyang mundo, kahit dumating ang Medicine Ancestor, mahirap pa rin itong ayusin, di ba? Hindi na hinintay pa ang reaksyon niya, kumislap ang mga daliri ni Mateo na parang mga multo. Sunod-sunod na bumuo ng hanay sa kawalan. Sa hitsura niya, sino ba naman ang hindi makakaalam na gusto pala ni Mateo na magpino ng mga table task? Alam nilang lahat na gumagamit siya ng formation daw pill refinement, pero anong klaseng medicinal pill ang pipinuhin ni Mateo para makabawi? Gayunpaman, ang husay ng teknik ni Mateo at ang kasalimuotan ng mga pormasayon ng hanay ay palihim na ikinabahala ng lahat. Ang mga hanay na itinayo ni Mateo, wala pa silang nakita kahit isa noon. 10 Absolute Heavenly Who. Biglang sumigaw ng malakas si Mateo. Pinitik ni Moji ang kanyang mga daliri, isang spirit medicine ang lumipad patungo sa hanay ng mga tauhan. Sumisirit. Pumasok ang spirit medicine sa pormasayon at agad na naging isang tumpok ng pulbos. Ngunit ang paggalaw ng mga kamay ni Mateo ay hindi tumigil at patuloy pa rin sa paglalatag ng mga pormasayon ng walang pakundangan. Hindi makatuwir ang Asher Spirit Fruit. Sinaunang orchideas na ginto ng Earth Sun. Paminsan-minsang binibigkas ni Mateo ang pangalan ng Rank 7 Spirit Medicine. Ang mga gamot na ito sa ikapitong ranggo ay pawang walang kapantay ang halaga. Napakahirap para kay Mateo na gastuhing tipunin ang mga ito. Kaya naman, ipinaalam niya sa Priest Temple na ipahatid ang mga ito kay Moji. Nagtulungan si Moji na ipadala ang mga spirit medicine sa array formation. Pinino ang mga ito sa formation. Pero walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya. Maging ang kakaibang kulay sa mga titig ni Moji ay unti-unting lumapot. Dahil sa kanyang paningin, hindi niya talaga maintindihan ang ginagawa ni Mateo. Noong nasa ikapitong ranggo na ang mga tableta, napakabihirang gamitin ng mga tao ang formation daw para pinuhin ang mga tableta. Tungkol sa kasalimuotan na kaakibat nito, hindi ito lubos maisip ng mga ordinaryong tao. Bukod pa rito, walang sino man ang gumamit ng pamamaraan ni Mateo para pinuhin ang mga tableta gamit ang formation daw. Ang formation daw pill refinement ay ginawa sa pamamagitan ng pag-set up ng lahat ng array formations, at pagkatapos ay paglalagay ng mga spirit medicine sa loob, at hinayaan ang array formation na kumpletuhin ang proseso ng refinement ng mag-isa. Pero unti-unting pinipino ni Mateo ang mga gamot na pang-spiritual. Ang ganitong uri ng pamamaraan, ngayon lang nila nakita. Pero bawat spirit medicine pati na rin ang bahaging ipinadala ni Mateo sa array formation, lubos itong natutunan ng mga 7-star alchemy gods. Paano kung isa itong hindi kapani-paniwalang gamot na mabisa?
Hindi lang nila naisip iyon, naglakas loob si Mateo na pinuhin ang tableta sa harap ng napakaraming tao sa kanila, paano siya matatakot na palihim silang matuto. Malamig na ngumisi si Empyrean Pilljade at may paghamak na sinabi, ang teorya ng medisina ay kalokohan. Napakarami at magulo ng kanyang mga array formation. Anong uri ng kalokohang medicinal pill ang kayang pinuhin ng ganitong array formation? Sa tabi, tumango rin si Empyrean Windrider at sinabing, dahil sa pagguho ng maliit niyang mundo, wala nang magagawa pa. Sa tingin ko, ang batang ito ay nagsasalita lamang ng mayabang para puhangin ang mga tao. Ang purmasayo ng array ay lalong lumaki ng lumaki, at lalong naging komplikado. Isang mataas na gusali ang bumangon mula sa lupa. Para bang gumagamit si Mateo ng mga bloke ng gusali para magtayo ng isang skyscraper. Ang gusaling ito ay tumagal ng 10 araw at gabi. Sa oras na ito, kalahati ng kalangitan ay puno ng mga bituin, na parang ibinaon ni Mateo ang mga bituin sa kalangitan. Napakaganda. Ipinitik ni Mateo ang kanyang mga daliri, sumugod patungo sa isang sulok ng hanay ng mga kalaban. Pagtaas ng porma sayon, pag-iipon ng tableta. Flank. Sa isang malinaw na tunog, tila biglang nabuhay ang buong hanay ng mga sundalo. Damugong. Nanginig ang kawalan. Walang katapusang liwanag ang sumilay palabas. Biglang tila nabuhay ang buong hanay. Sumiklab ang isang hindi mapapantayang nakakagulat na aura. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ni Moji, at napasigaw siya sa gulat, ito. Ito ang aura ng isang kompletong mundo. Gumamit si Second Sage ng mga array formation at bumuo ng isang kompletong mundo. Chaos Samsara Pill, paikliin. Damugong. Bigla na lang, mabilis na nagtagpo ang liwanag, isang gamot na naglalabas ng gininto ang liwanag na tahimik na nakabitin sa ibabaw ng kawalan. 2216. Ang aura ni Dao. Tiningnan ni Moji ang gininto ang gamot na tahimik na nakabitin. Puno ng gulat ang kanyang mga mata, at naramdaman niyang medyo natuyo ang kanyang lalamunan. Ang gininto ang tabletang panggamot ay lubhang nakasisilaw hanggang sa hindi na maimulat ng lahat ng mga Empyrean ang kanilang mga mata. Ang mga alon na nagmumula sa gamot ay lubhang nagpabago sa mga mukha ng lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganitong aura mula sa isang medicinal pill noon. Ang ganitong uri ng aura ay walang kapantay na lalim, walang kapantay na lawak, na para bang nakaharap sa buong heavenly Dao. Para bang hindi iyon isang gamot, kundi isang mundo. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Empyrean Pilljade at gulat na sinabi niya, ito. Ito ang aura ng dakilang Dao. Bakit magkakaroon ng aura ng dakilang Dao sa isang medicinal pill? Anong klaseng gamot ito? Bakit may ganitong mahimalang pag-alunalon? Napakakakaiba. Ano ba ang ginawa ng lalaking ito? Ang mga Empyrean na naroon ay nagulat at hindi makapagsalita. Ang medicinal pill na ito na pinino ni Mateo ay lubos ng lumampas sa kanilang pangunawa. Mayroong bakas ng mga naipon na Dao na nakatago sa medicinal pill, ito ay kaalaman na ng lahat. Pero ang mga akumulasyon ng Dao at ang aura ng dakilang Dao, dalawang magkaibang bagay iyan. Ang Great Dao Aura, na siyang pinagmumula ng Dao, ang pinakapangunahing tuntunin ng mundong ito. Bakit makapangyarihan ang mga ninunong Dao? Dahil nakuha nila ang pagkilala sa pinagmulan ng Dao, na kumokontrol sa mga patakaran sa isang rehiyon. At ang mga naipon na Dao ay parang alitaptap sa harap ng dakilang pinagmumulan ng Dao. Hindi ako magkakamali. Kahit na mahina pa rin ang aura ng Dao. Ang medicinal pill na ito ay nakahawak na sa mga hangganan ng Dao pill. Hisa. Karapat-dapat na maging taong nili ng Master, talagang nakakatakot. Tumingin si Moji kay Mateo at huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Hindi alam ng mga Empyrean na naroon kung ano ang ibig sabihin ng gamot na ito. Pero alam niya. Ang medicinal pill na ito ay kumakatawan na si Mateo ay papasok sa hanay ng mga nangungunang alchemist sa mundong ito. Magkakabalikat siyang lalapit sa Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest. At ito rin ang kumakatawan sa pinakadakila ng alchemy Dao ng Heavenspan World. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay tinatawag na Dao pill, ng Sacred Ancestor High Priest.
Nalampasan ng Dao Pill ang Divine Pill, kapantay ng Heavenly Dao. Napakaraming 8-star alchemy god sa Heavenspan World, pero bakit mas nangingibabaw ang Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest sa lahat ng buhay? Siya, ang High Priest Star Drive, ay isa ring late-stage 8-star peerless expert pero hindi rin siya maaaring mabanggit ng sabay-sabay sa kanila. Ang dahilan ay dahil sa tableta ni Dao. Ibang antas na iyon ng alchemy skills at hiwalay na sa antas ng Divine Pills. Gayunpaman, kahit na ito ay ang Medicine Ancestor o Sacred Ancestor High Priest, pareho silang hindi kayang pinuhin ang isang tunay na Dao Pill. Kung hindi, ang Medicine Ancestor ay hindi ang Medicine Ancestor, kundi isa lamang Dao Ancestor. Ngunit sa hakbang na ito, malinaw na ang dalawang pangunahing kapangyarihang ito ay maaaring manguna. Isa itong mahiwaga at mahirap unawaing kaharian, isang hangganan na nakakaakit sa mga tao. Tanging ang mga estudyante ng sagradong ninuno ang nakakaalam ng malalalim na sikreto na nakapaloob dito. Alam ni Moji na sa kasalukuyan, ang mga alchemist na kayang pinuhin ang embryonic form ng isang Dao Pill sa Heavenspan World na ito, ay tiyak na hindi hihigit sa bilang ng mga daliri. Bawat isa sa kanila ay isang napakahalagang figurine na nakagugulat sa langit. Pero ngayon, malamang kailangan na nilang isama si Mateo. Bagamat mahina pa rin ang aura ng Dao na nakapaloob sa medicinal pill na ito, hindi naman mali ang ganitong pakiramdam. Hindi alam ng lahat ang magulong alon sa puso ni Moji. Ngunit ang gininto ang Chaos Samsara Pill na ito ay sapat na para mabigla sila. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan, at dumating ang Chaos Samsara Pill sa kanyang kamay. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, diretso itong nilunok ni Mateo. Ang katawan na dating isang lawa ng walang tigil na tubig ay agad na nagngangalit na parang bagyo. Damugong. Ang mga nagwawala at nag-alon-alon na espiritual na enerhiya ay pumailan lang sa kalangitan, kung saan si Mateo ang nasa sentro. Walang hanggang espiritual na enerhiya ang nagtipon sa ibabaw nito ng walang kabuluhan. Parang isang walang hanggang bangin si Mateo, na walang pakundangang nilalamon ng espiritual na enerhiya. Habang nasa loob ng kanyang katawan, ang magulong mundo na dating pira-piraso ay muling nagpakita ng matinding sigla na parang isang nawentang puno na muling nabuhay. Ang Chaos Samsara Pill ay parang isang maselang tinker, unti-unting nagsisimulang ibalik ang magulong mundo ni Mateo. Walang nakakaintindi sa naranasan ni Mateo sa loob ng ilang dekada. Para sa mga walang kapantay na makapangyarihang nilalang na madalas maglaban hanggang sa mapunit ang langit at mabitak ang lupa, at ang bundok at mga ilog ay umagos ng pabaligtad, tungkol sa mga pagtatalo sa pagitan ng mga mortal, itinuring nila itong hindi nila napapansin. Walang masyadong nag-isip tungkol sa mga pinakasimpleng bagay na iyon. Pakiramdam nila ay basura ang lahat ng iyon at dapat nang alisin. Pero hindi iyon ang iniisip ni Mateo. Hindi kailanman makakamit ng isang tao ang kanyang mga layunin nang hindi ginagawa ang mga bagay-bagay ng paunti-unti. Gaano man kalaki ang galaw, gaano man kalakas, ito ay binuo at nabuo mula sa unti-unting pundasyon. Lumaki siyang ganito at hiniling din niya sa iba na lumaki rin ng ganito. Sa loob ng ilang dosenang taon, likas na binasa ni Mateo ang mga tala ng alchemy daw na sistematikong itinapon ng mga ekspertong iyon na parang isang pares ng luma at sira na sapatos. Nawala ang kanyang mga alaala at hindi na niya maalala ang kahit anong bagay tungkol sa alchemy. Ano man ang pamana ng Sacred Ancestor High Priest, ano man ang mana ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, nakalimutan niya ang lahat ng iyon. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay sarili niyang likas na ugali. Ang kanyang talento sa alchemy, ang kanyang mga likas na ugali sa alchemy, ang lakas sa alchemy na lubusan niyang pinagbuti. Unti-unti, umabot ito sa isang lubhang nakakatakot na antas. Hanggang sa lumitaw si Barsom, itinulak si Mateo hanggang sa kanyang limitasyon, nakamit niya ang kahusayan sa pamamagitan ng isang komprehensibong pag-aaral ng paksa, at sa wakas ay nakapasok sa gitnang yugto ng Dao Realm sa isang hakbang lamang. Sa kasalukuyan, anong uri ng kaharian ang narating ng kanyang alchemy daw? Kahit siya mismo ay hindi rin alam. Pero alam niyang napakalakas niya. Hindi mailalarawan ang lakas. Paano kung gumuho ang mundo? Paano kung tuluyang nawala ang banal na diwa? Pipinoin ko ang mga tableta at ibabalik ang lahat ng mga ito.
Ang Chaos Samsara Pill na ito ang dakilang gawaing nakalap ng kanyang alchemy daw. Ang nakapangangilabot na pag-alo ng enerhiya ay nagpatuloy sa loob ng buong 3 araw at gabi. Para si Mateo isang higanteng lumalamon ng langit, buong kasakiman niyang nilalamon ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Pagkalipas ng 3 araw, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang 2 mata, at sumilay ang nakakasilaw na liwanag. Hindi lang lubusang naibalik ng Quasi-Dao Pill, na ito ang kanyang magulong mundo, kundi hinayaan pa nitong umangat ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Chao Realm. Sa panahong ito, si Empyrean Pilljade at ang iba pa ay parang nakaupo lang sa mga tusok-tusok. Gusto talaga nilang gumawa ng hakbang para maantala ang pagpipino ni Mateo. Gusto nilang pigilan si Mateo sa pagbawi ng kanyang lakas. Ngunit, dahil ang High Priest Star Drive na ito ay nakabantay sa isang tabi, wala silang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Siyempre, ang mas ikinagulat nila ay ang paggaling talaga ni Mateo. Isang martial artist na nawasak ang mundo ay mahimalang nakapagbawi ng lakas. Talaga bang mangyayari ang ganitong bagay? Pero nangyari ito mismo sa harap ng kanilang mga mata. Ito. Anong klaseng medicinal pill ito para mabuhay muli ang isang wasak na mundo? Imposible. Bakit ngayon ko lang narinig ang ganitong medicinal pill? Nakakatakot. Ang lakas ng alchemy ng lalaking ito ang talagang numero 1 tao sa 7 stars. Kakaiba talaga ang batang ito. Nagulat ang mga Empyrean ng Southern Border Alliance at nawala ng masabi. Sa totoo lang, hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang maniwala na talagang nakakabawi na si Mateo. Ngunit ang katotohanan ay kadalasang napakalupit. Nang makitang tuluyang nakabawi ang lakas ni Mateo, tuwang-tuwa ang Heavenly Eagle Imperial City. Ito ang kanilang Panginoon, ang kanilang makapangyarihan sa lahat na Panginoon. Tumingin si Mateo kay Empyrean Pilljade at sinabing may malamig na ngiti, "Pilljade, sino na naman ang basura ngayon?" 2217. Ang ekspresyon ni Empyrean Pilljade ay labis na pangit. Dahil sa paglitaw ni Mateo sa ganoong paraan, inakala ng lahat na isa na siyang pile. Pero sino ang mag-aakala na pinino niya pala ang isang mahimalang Pildores na nakapagpapagaling at ganap na naibalik ang kanyang maliit na mundo. Ngayon, hindi lamang lubusang nakabawi ang cultivation ni Mateo, kundi mas tumaas din ng kaunti ang kanyang lakas. Naging awkward ang mga bagay-bagay dahil dito. Naging seryoso ang tingin niya, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, "Kahit na mabawi mo ang iyong lakas, ano ang maaari mong baguhin?" Sa palabas na ito ngayon, hindi lang ang Empyrean na ito ang nagdidikta. Ikaw ba, isang maliit na Heavenly Eagle Imperial City, ang nangangahas na maging kaaway ng buong Heavenly Emperors ng Southern Border? Pagkatapos niyang magalita, humarap siyang muli kay Moji at sinabi sa seryosong boses, "Lord Stardrive, kahit isa kang major power ng lahing demonyo, ang lugar na ito ang hangganan ng lahing tao. Sa ngayon, maglulunsad ang ating Southern Border Alliance ng isang pangkalahatang offensiba laban sa Heavenly Eagle Imperial City. Talaga bang kikilos ka?" Ang mga salitang ito ay may kahulugan na pinipilit siyang umalis sa daan. Ngunit naniniwala siya na ang High Priest Star Drive ay tiyak na hindi mangangahas na sumuko sa pangkalahatang pagkondena. Ang lakas ng sangkatauhan ay mas malakas kaysa sa isang simpleng templo ng pari. Pero wala talagang pakialam si Moji. Sa halip, ikinumpas niya ang kamay at ngumiti habang sinasabing, "Sabi ko nandito lang ako para mag-alaga. Kung ano ang gusto ninyong gawin, responsibilidad ninyo iyon." Pangit ng itim ang mukha ni Empyrean Pilljade. Habang sinasabi ito ni Moji, lalo siyang nag-aalinlangan. "Ikaw, isang makapangyarihan, ay narito na ngayon, pero sinabi mo sa akin na wala kang pakialam sa kahit ano. Kung wala kang pakialam, matagal ko na sanang sinampal to. Papayagan mo ba ito?" Uha. Tama. Hindi lang ito ang mga gamot na kailangan ng Second Sage. Pagkatapos niyang pinuhin ang medicinal pill, makakabalik na rin ang emperador na ito at iulat ang pagkumpleto ng misyon. Sa oras na iyon, maaari kayong lumaban sa anumang paraan na gusto ninyo. Ang panloob na gawain ng inyong sangkatauhan, hindi makikialam ang emperador na ito sa kanila, may bahagyang ngiti pa rin sa mukha ni Moji habang malamig niyang sinabi.
Muling dumilim ang mukha ni Empyrean Pilljade. Nakakatawa sa puso ni Mateo, nakakatuwa naman ang lalaking to. Lumalabas na hindi lahat ng pangunahing kapangyarihan ay ganoon kaluma at kapansin-pansin. Uha! Ang poster and emoji ay nakagiginhawa at walang kumbensyon. Sa pagkakataong ito, biglang lumingon si Mateo at sinabi kay Benji, Senior Benji, noong inilayo kita mula sa Bamboo Grove Void Realm, minsan kitang panambikwan ng magandang kapalaran. Ngayon, ireregalo ko sa iyo ang magandang kapalarang ito. Nanginig ang buong katawan ni Benji. Pagkatapos ay nakita niya na nagsimula ng maghanda ng pormasayon si Mateo. Nang mabawi ang kanyang lakas, gamit ang traksayon ng banal na asensya, ang bilis ni Mateo sa pagbuo ng mga pormasayon ay napakabilis na ngayon kumpara dati. Pagkalipas lamang ng kalahating araw, isang napakalaking hanay ng mga sundalo ang lumitaw sa harap ng lahat. Bagamat ang array formation na ito ay mas mababa kaysa sa array formation na nagpino sa Chaos Samsara Pil dati, ito rin ay lubhang komplikado. Kahit na imulat ng husto ng mga Empyrean powerhouse na iyon ang kanilang mga mata at gamitin ang kanilang banal na sentido hanggang sa limitasyon, hindi pa rin nila maintindihan ang mga misteryong kasama rito. Sa tabi, malamig na ngumisi si Moji sa kanyang puso. Kahit siya ay hindi maintindihan ang array formation na ito, kaya paano maiintindihan ng mga hanggal na ito? Malinaw na naabot na ng formation Dowpil refinement ni Mateo ang hangganan ng pagsunod sa sarili niyang kagustuhan. Para sa kanya, kahit na paggamit ng medicinal cauldron para pinuhin ang mga tableta o paggamit ng array formation para pinuhin ang mga tableta, wala nang gaanong pagkakaiba. Isinama ni Mateo ang kanyang alchemy skill sa alchemy daw, at pinagpangkat-pangkat ang mga ito ng random. Gamit ang iba't ibang medicinal pills, kaya niyang lumikha ng iba't ibang formation daw pill refinement. Bagamat maaaring magkaiba ang mga pamamaraang ginamit, ang prinsipyo ay pareho pa rin. Ang prinsipyong, iyon ay ang kanyang daw. Pangarap na bumabalik na Pildores na pampuno ng puso, paikliin. Malamig na sigaw ni Mateo, at muling sumili ang isang nakasisilaw na liwanag. Nabuo na ang tableta. Hisa. Tapusin mo na naman ang Spirit Divine Pill. Hindi na napigilan ng grupo ng mga Empyrean ang muling huminga ng malamig. Bagamat hindi kasing galing ng dati ang medicinal pill na ito, naabot na rin ito ang antas ng End Spirit. Talagang nakakatakot. Para tuloy-tuloy na mapino ang rank 7 Divine Pills hanggang sa antas ng End Spirit, malamang ay umabot na sa middle stage Ancestor Realm ang realm ng batang ito. Huwag niyong kalimutan. Ang medicinal pill na pinino niya kanina ay isang napaka-imposibleng medicinal pill. Ang mga hindi kilalang tabletang panggamot ay ibang-iba sa mga ordinaryong tabletang panggamot. Noon, nang pinuhin ni Mateo ang Cleansing Rain Dream Reverting Pill, halos naubos niya ang kanyang banal na kaluluwa. Kitang-kita ang kahirapan. Ngayon, sa pagpino ng Dream Returning Heart Replenishing Pill, ang kahirapan ay tumaas ng ilang levels na alam ng Diyos. Gayunpaman, nagawa pa rin ito ni Mateo ng mataas na kahusayan. Ang lakas ng alchemy na ipinakita ni Mateo ay nagpalungkot sa mga Empyrean ng Southern Border Alliance. Mula ngayon, ako, si Mateo, ang may huling desisyon sa mundo ng alchemy ng Southern Border. Paulit-ulit na umuugong sa kanilang mga tainga ang pangungusap na ito. Dati, pakiramdam nila ay hindi pa rin alam ni Mateo ang sinasabi niya, pero ngayon, hindi na nila mahanap ang mga salita para ilarawan ang kanilang kasalukuyang nararamdaman. Tinanggap ni Benji ang tabletang pampagaling at gulat na sinabi, pangarap na pagbabalik ng puso na Pildoreso. Ang Dream Returning Heart Replenishing Pill ay hindi ang gamot na magpapanumbalik sa kanya ng tuluyan. Kaya naman, nang marinig ni Benji ang pangalang ito, labis din siyang nagulat. Ngumiti si Mateo at sinabing, bumalik sa pagkabata ang senior mula sa katandaan. Ito ay sanhi ng depekto sa iyong pamamaraan ng paglilinang. Ang iyong pamamaraan ng paglilinang ay makakasama sa isang bahagi ng banal na kaluluwa kapalit ng malalaking pagbuti sa kapangyarihan. Dahil nasira ang iyong banal na kaluluwa, ang heavenly daw ay may depekto. Kahit na ang cultivation ng senior ay napakataas, mahirap ding pumasok sa kaharian ng Heavenly Emperor.
Ang Dream Returning Heart Replenishing Pill na ito ay maaaring kumpletuhin ang iyong banal na kaluluwa at hayaan ang iyong banal na kaluluwa na maabot ang tugatog. Sa oras na iyon, ang muling pagtagumpayan ay magiging mas madali. Nanginig ang buong katawan ni Benji. Ang depekto sa kanyang banal na kaluluwa ay hindi lubos na nakabawi kahit na may mga gamot na iniwan ng kanyang mga ninuno. Binago ni Mateo ang formula ng kanyang tableta at kaya pa nga ba nitong ibalik ang kanyang banal na kaluluwa? Anong klaseng kaharian nga ba ang narating ng kasalukuyang alchemy daw ng lalaking ito? Ang ganitong uri ng level 9 difficulty peak rank 7 divine pills, ang pagnanais na gumawa ng kahit kaunting pagbabago ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Pero binago ito ni Mateo na parang nasa kamay niya ito. Masyadong magulo ang mundong ito. Bahagyang tumango si Benji at nakangiting sinabi, "Magaling na binata, maraming salamat." Itinabi niya ang medicinal pill at wala siyang balak na pinuhin ito, pero narinig niya si Mateo na nagsabi ng may malawak na ngiti sa mukha, "Mabuti na lang. Nandito si Brother Moji na nakabantay, dapat lang direktang pinuhin ni Elder Brother Bai ang medicinal pill. Mayroon pa ring. Mas maganda pa pagkatapos nito. Mas mabuti." Nagulat si Benji, hindi lubos na naintindihan ng kanyang utak ang mga sinabi ni Mateo. Ang Dream Returning Heart Replenishing Pill na ito ay ang pinakamahusay na medicinal pill na naiisip niya. Anong klaseng gamot ang mas mainam kaysa rito? Maaari ba ito nga? Bigla na lang may pumasok na ideya sa isip niya at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kaya ba? Talaga bang magagawa niya iyon? Sa mga 7-star alchemy gods, ngayon lang narinig na may sino man ang kayang pinuhin ang medicinal pill na iyon. Oo, hindi siya isang ordinaryong 7-star alchemy god. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Benji, at bahagyang tumango siya kay Mateo, direktang ininom ang Dream Returning Heart Replenishing Pill. Habang ang iba ay gulat na gulat at walang masabi. Maaari kayang gusto pa rin ng lalaking ito na pinuhin ang 9 Profounds Heavenly Emperor Pill. Baliw. Baliw talaga. Hindi ba't sinabing namatay ang batang ito? Ano ba ang naranasan niya nitong mga nakaraang taon? Bakit siya magiging halimaw hanggang sa ganito? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang naranasan niya? Pero, kahit ang Chaos Samsara Pill na iyon na sumusuway sa langit ay pino. Kaya ang 9 Profound Heavenly Emperor Pill. Hindi dapat maging mahirap, tama ba? Ang mga ekspresyon ng mga Empyrean ng Southern Border Alliance ay lalong naging kawili-wili. Nahulaan na ng lahat kung anong medicinal pill ang pipinuhin ni Mateo. Ngunit hindi pa rin sila ng ahas na maniwala. Ito ay dahil ang medicinal pill na ito ay isang nilalang na sumusuway sa langit para sa mga 7-star alchemy gods, kahit na sa mga 8-star alchemy gods. Kung kailangan pang magdagdag ng kahirapan na higit sa level 9, ang medicinal pill na ito ang siyang nilalang na hihigit pa sa level 9 difficulty. Ang siyam na malalim na Pildores ng Emperador ng Langit. Ang gamot na maaaring lumikha ng isang malakas na kapangyarihan ng isang Heavenly Emperor. 2,218. Isang emperador sa langit ang tunay na hegemon ng mundong ito. Ang layunin ng bawat martial artist sa buong buhay nila ay ang maging isang Heavenly Emperor. Ang hakbang na ito ay nakapagpabigle kahit hindi ko alam kung gaano karaming mga natatanging numero. Kunin mo na lang halimbawa si Empyrean Pilljade. Hindi ba't mataas ang talento niya? Dati siyang nag-iisang makapangyarihang ancestor realm sa southern border, gaano ba kaganda ang halo na ito? Ngunit kahit na ganoon, walang awang hinaharangan pa rin siya sa harap ng mga pintuan ng Heavenly Emperor. At tungkol naman kay Empyrean Claudius, na nag-cultivate hanggang sa tugatog ng Empyrean realm na may pagkakakilanlan bilang isang naglalakbay na cultivator, gaano kahanga-hanga ang kanyang talento. Bukod dito, isa pa nga siyang napakalakas na 7-star alchemy god. Ngunit gayon din, hindi niya nagawang gawin ang hakbang na ito. Ilang milyong taon na ang nakalipas. Isa pa, iyon ay ang mga Heavenly Emperor ay hindi kayang malikha gamit ang mga medicinal pills. Sa totoo lang, hindi naman sa walang ganoong medicinal pill, kundi ito ay ang medicinal pill na ito ay masyadong mahirap pinuhin. Kahit para sa mga peak 8-star alchemy gods na iyon, kakaunti rin ang maaaring matagumpay na mapino ang 9 Profounds Heavenly Emperor Pill.
Pero ngayon, si Mateo ang gumagawa nito. Tumingin si Moji kay Mateo na inaayos ang porma sayon, at sumakit ang laman ng mukha niya nang hindi niya namamalayan. Kahit na ito ay nasa ikapitong ranggo lamang ng mga gamot na espiritu, ang mga gamot na espiritu ng Nine Profounds Heavenly Emperor Pill, ang bawat uri ay walang kapantay na mahalaga at bihira. Ang bawat gamot na may espiritu ay katumbas ng isang lungsod. Sa Heavenspan World na ito, wala talagang gaanong makakalap ng mga spirit medicine ng Nine Profounds Heavenly Emperor Pill. Ito ay dahil lamang sa paghingi ni Second Sage ng mga ito. Kung hindi, kahit na gusto pa itong pinuhin ng iba, hindi rin nila magagawa ang isang bagay mula sa wala. Sa pagkakataong ito, ang mga hanay ng hukbo na inilatag ni Mateo ay mas malalim at mas komplikado. Ang pagpipino ng Nine Profounds Heavenly Emperor Pill ay talagang napakahirap at napakalalim. Gayunpaman, maayos pa ring binuo ni Mateo ang napakalaking hanay sa paraang iyon. Ang pagbuo ng array ay naging mas komplikado at lalong mahirap intindihin. Ang aura na nagmumula sa loob ng kawalan ay naging mas malalim din. Ngunit ang mga Empyrean ng Southern Border Alliance ay lalong naging balisa. Tila. Ang momentum ng pag-angat ng Heavenly Eagle ay hindi na mapipigilan. Maaari kayang ang Empyrean na ito ay talagang makakasaksi ng isang himala. Isang 7-star alchemy god na nagpipino ng Nine Profounds Heavenly Emperor Pill. Hindi ko pa ito naririnig noon. Hay nako, nakakadiri talaga ang pagkukumpara ng mga tao. Napakahalimaw naman ng batang ito. Kung maibibigay ang Nine Profounds Heavenly Emperor Pill na ito sa Empyrean na ito, gaano kaya kaganda iyon? Ang Nine Profounds Heavenly Emperor Pill, isang medicinal pill na kayang lumikha ng mga Heavenly Emperor, paano nila hindi ito pagnanasaan? Sa oras na ito, paano pa sila nasa mood na umatake kay Heavenly Eagle? Ang mga Empyrean na ito, lalo na yung mga nasa tugatog ng kaluwalhatian, ang tanging nasa isip nila ay ang inggit kay Benji. Sa oras na ito, hiniling nila na sana'y bumalik ang oras, at lalapit sila at susunggaban si Mateo ng may desperasyon. Hanggat makukuha nila ang pagkilala ni Mateo, marahil ay makukuha rin nila ang Nine Profounds Heavenly Emperor Pill. Pagkatapos ay hahakbang sila papasok sa panandalian at panandaliang Heavenly Emperor Realm na iyon. Sa loob ng Heavenly Eagle Imperial City, itinaas ni Griffin ang kanyang ulo at tumingin sa langit, ang kanyang ekspresyon ay tila walang kapantay na pananabik. Ito ang alchemy daw na kanyang inaasam. Kung ikukumpara sa alchemy daw ng kanyang Panginoon, ano ang maitutulong ng mga 7-star alchemy gods lamang? Sa harap ng kanyang Panginoon, ang mga cultivation realm ay walang anumang kahulugan. Nakikita na niya ang pinagmulan ng Dao dahil sa kanyang pagkaunawa sa alchemy daw. Siguro balang araw, kaya rin niyang pinuhin ang isang napakalakas na gamot na sumusubok sa langit. Ang pananatili sa Heavenly Eagle ay hindi ang desisyong ginawa niya, kundi isang matatag na paniniwala sa kanyang puso. Napakasensitibo ng kanyang pagkakakilanlan. Kung iba pa ang makakasalamuhan niya, imposibleng tanggapin siya bilang isang apprentice, lalo na ang pagkakataong mabigyan ng iba't ibang kasanayan. Pero pagkatapos ng napakaraming taon sa Heavenly Eagle, malinaw na naramdaman ni Griffin ang mabilis na pag-unlad ng kanyang lakas sa alchemy. Hindi ito maaaring pekain. Hindi niya talaga magagawa ang pagpapatraidor sa kanya sa Heavenly Eagle sa oras na ito. Sa oras na ito, sa kabilang panig, ang aura ni Benji ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang kanyang aura ay patuloy na tumataas, patungo sa pagiging isang peak Empyrean. Nang kumalma ang lahat, ang buong pagkatao ni Benji ay parang isang matalas na espada na lumabas mula sa kaluban, at ang matalas na talim ay bumulaga sa kabuuan nito. Nagkataon sa sandaling ito, itinuro ni Mateo ang kawalan at sumigaw, tumindig ang porma sayon, Nine Profounds Heavenly Emperor Pill, paikliin. Ugong. Isa na namang nakakagulat na operasyon ng array formation. Siyam na malalim na pill ng Heavenly Emperor, nabuo na. Tapusin ang espiritong siyam na malalim na pildores ng Emperador ng Langit. Sa panig na iyon ng Southern Border Alliance, halos lumuwa na ang mga mata ng mga Empyrean. Matagal na silang buong kumbinsido sa lakas ni Mateo. Sa ngayon, inggit lang ang nasa isip nila.
Itinabi ni Mateo ang gamot at sinabi kay Benji, "Kapatid na Benji, kumusta ang pakiramdam mo?" Ngumiti si Benji at sinabing, "Magaling. Hindi mailalarawan ang galing." Nagamot na ng Dream Returning Heart Replenishing Pill ang lahat ng kanyang mga nakatagong pinsala. Naabot na ng kasalukuyang Benji ang kanyang tugatog sa lahat ng aspeto. Ang paglusot sa kasalukuyan ang pinakaangkop. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, "Mabuti naman. Ngayon, ayusin mo na lang ito." Gaya ng sinabi niya, ibinigay niya ang 9 Profounds Heavenly Emperor Pill kay Benji. Pinuhin agad ito ni Benji nang walang ibang sinabi. Pagkalipas ng kalahating araw, isang nakakatakot na aura ang bumangon. Ang dating walang ulap na kalangitan ay biglang gamulong at kumulo. Ang lupa ay nanginginig. Isang malakas na hangin ang umuungal. Hindi na kayang tiisin ng mga istruktura ng Heavenly Eagle Imperial City ang pressure na ito at halos gumuho na. Ang mga martial artists sa lungsod ay napapagod na rin sa kanilang mga paa. Isang kislap ang sumilay sa tingin ni Moji, at casual siyang nagpakawala ng isang spell. Sa isang iglap, naging matatag ang Heavenly Eagle Imperial City. Ang pressure ng tagumpay ng isang Heavenly Emperor ay napakalakas para sa mga normal na martial artist. Kahit ang mga Empyrean na ito sa harap niya, lahat sila ay may seryosong ekspresyon, tinitipon ng lahat ng banal na asensya sa kanilang mga katawan, nilalabanan ang pressure na ito. Gayunpaman, walang umalis. Isang emperador sa langit na makakalusot, bababa ang dakilang daw. Hindi lahat ay makakaranas ng ganitong uri ng maswerteng pagkakataon. Marahil ang obserbasyon sa pagkakataong ito ay maaaring magbigay sa kanila ng ilang ani. Pumutok, pumutok, pumutuka. Ang aura ni Benji ay lalong naging dakila. Siya ay lalong naging mas malakas. Hindi napigilan ng harang ng Heavenly Emperor ang kanyang pagsulong. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, agad na nalagpasan ni Benji ang mga tanikala ng Empyrean Realm at nalagpasan ang tanikala na iyon. Isang makapangyarihang Heavenly Emperor ang isinilang ng may dominanteng kapangyarihan ng ganoon lang. Lahat ay gulat na nakatitig, nakaawang ang kanilang mga bibig, at bakas ang gulat sa kanilang mga mukha. Tumawa ng mapait si Empyrean Pilljade at sinabing, "Ito ang kapangyarihan ng isang End Spirit na 9 Profounds Heavenly Emperor Pill." Tunay nga, kung siya ay magiging emperador, sino ang maglalakas loob na sumuway? Bumantong hininga rin ng mahina si Empyrean Windrider at sinabing, dahil nalalampasan niya ang mga gapos gamit ang alchemy daw, kailangan ding gumawa ng ilang konsesyon si Heavenly daw. Hindi na ang batang ito ang kayang i-provoke ng mga katulad natin. Bumantong hininga ng malungkot si Empyrean Pilljade, alam niyang hindi mali ang sinabi ni Empyrean Windrider. Bagamat silang lahat, ang mga pangunahing kapangyarihang ito sa alchemy, ay hindi pa nakakita ng isang Heavenly Emperor na nakalusot noon, alam pa rin nila kung ano ang magiging resulta ng tagumpay na ito. Nang makalusot ang iba, kinailangan nilang iwaksi ang mga gapos ng Heavenly daw ng maraming beses, nagpupumilit na palayain ang kanilang mga sarili mula sa mga gapos ng Empyrean Realm. Ang paglusot ay pakikipaglaban sa langit, pakikipaglaban sa lupa, pakikipaglaban sa sarili. Ngunit ang tagumpay ni Benji ay labis na dominanti. May mga sagabal, direktang sumabog. Magkaroon ng panga, direktang putulin. Kahit ang langit at lupa ay hindi kayang pigilan ang momentum ng pagiging isang Heavenly Emperor. Ang ganitong uri ng tagumpay, ang epekto ay masyadong malakas. Nakatayo sa ere si Benji. Muli niyang tiningnan ang mundong ito, para bang nagbago ang kulay ng lahat. Ganito pala talaga ang mundo. Hindi napigilan ni Benji ang pagbuntong hininga ng madamdamin. Biglang kumawala ang aura sa kanyang katawan. Isang nakakakilabot na presyon ang kumalat sa buong kalangitan. Presyon ng emperador ng langit. Tumalim ang tingin ni Benji. Habang tumitingin sa kalangitan, malamig niyang sinabi, mula sa araw na ito, ang Heavenly Emperor na ito ay magbabantay sa Heavenly Eagle, na bubuo sa Heavenly Eagle Bodhidharma. Lahat ng alchemy matters ng southern border ay kokontrolan ng Heavenly Eagle's Pill Tower. Kung sino man ang hindi kumbinsido, huwag mag-atubiling pumunta at hanapin ang Heavenly Emperor na ito. 2219. Ang isang Heavenly Emperor ay parang isang mabigat na bomba o isang nuclear bomb bilang isang panlaban.
Masyadong malakas ang mapanirang puwersa ng isang emperador sa langit. Ang mga secular na lungsod ay hindi gaanong naiiba sa mga laruan sa isang emperador sa langit. Bukod pa rito, ang kakayahang mabuhay ng isang emperador sa langit ay napakalakas. Napakahirap silang patayin. Kapag ang isang Heavenly Emperor ay determinadong maghiganti, kahit na isa lamang siyang First Firmament Heavenly Emperor, ang kanyang mapanirang kapangyarihan ay magiging lubhang kahanga-hanga. Kaya naman, nagkaroon ng sinasalitang kasunduan sa pagitan ng mga emperador sa langit na hindi makialam sa mga makamundong gawain. Kapag ang Heavenspan World ay naging masama, ang Heavenspan World ay tatangis sa kalungkutan. Ngayon, ang Heavenly Eagle Imperial City ay nakalikha ng isang Heavenly Emperor. Mayroon silang sapat na kapital upang makipaglaro sa iba pang mga Heavenly Emperor. Maaari silang kumuha ng bahagi ng Samsam mula sa southern border, itong malaking cake. Nakatakas ang hukbo ng Southern Border Alliance na nakabuntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Hindi nang ahas si Empyrean Pilljade na kahit utot ay magpakawala man lang. Mula sa araw na ito, ang kaayusan ng mundo ng alchemy ng Southern Border ay magkakaroon ng malalaking pagbabago. Biglang lumitaw ang isang bagong tugatog ng banal na lupain ng alchemy daw. Dati, masasabing umiiral ang Heavenly Eagle Imperial City sa pamamagitan ng pagdepende sa Myriad Treasure Tower. Ito ay dahil lamang sa hindi sapat ang kanilang lakas. Ngunit ngayon, ang Heavenly Eagle ay mayroong isang Heavenly Emperor na nagbabantay sa kuta. Ito ang dahilan kung bakit ang Heavenly Eagle Imperial City ay sumali sa hanay ng mga nangungunang paksayo ng Southern Border. Wala nang nangahas na hindi harapin ang Heavenly Eagle Imperial City. Lalo na't pagkatapos ng labanang ito, ang katanyagan ni Mateo ay nalampasan pa kahit ang bagong Heavenly Emperor, na parang tunog ng kulog na naririnig ng buong Southern Border. Kayang pinuhin ng isang 7-star alchemy god ang 9 Profounds Heavenly Emperor Peel. Mula sa araw na ito, si Mateo ang naging karapat-dapat na numero 1 tao sa mga 7-star alchemy gods. Masyadong malaki ang epekto ng pamagat na ito. Ang mga gamot na hindi mo kayang pinuhin, kaya ko pang pinuhin. Mga makapangyarihang nilalang na hindi mo kayang likhain, kaya ko namang likhain. Mga sugat na hindi mo kayang gamutin, kaya ko namang gamutin. Sa lawak ng Southern Border, sino ang maglalakas loob na magsabi na hindi na nila kakailanganing humingi ng tulong kay Mateo? Paano kung balang araw, isang Empyrean ang malubhang nasugatan at malapit ng mamatay at mangailangan ng mga gamot para mailigtas ang kanilang buhay? Kung balang araw, ang isang disipulo na direktang nagmula sa lahi ni Bodhidharma ay mangangailangan ng isang napakahirap pinuhing pildores na panggamot upang makalusot. Walang nangahas na sabihin ng sigurado. Dati, si Mateo ay isa lamang 7-star alchemy god at hindi kayang pinuhin ang rank 7 divine pill. Natural lang na hindi kalakihan ang halaga niya. Pero ngayon, ibang-iba na ang kalagayan ni Mateo. Tunay na siyang naging isang figure ng awtoridad sa isang rehiyon. Walang nangahas na hindi siya pagmukhaan. Hindi nagtagal, nag-organisa ang Southern Border ng isang 4-party talk. Southern Border Alliance, Myriad Treasure Bodhidharma, 7 dakilang sinaunang pamilya pati na rin ang Heavenly Eagle Bodhidharma. Gusto ko ng 60%. Pagkaupo ni Mateo, walang pakialam siyang nagbitaw ng isang mabigat na kababalaghan. Biglang tumayo si Empyrean Pilljade at galit na sumigaw, "Brat, medyo malakas din ang gana mo sa pagkain. Mag-ingat ka, huwag kang sisubog." Ang kinatawa ng 7 dakilang sinaunang pamilya, si Baitang Lee, ay sumimangot din at nagsabi, "Little brother Crosswell, magpakita ka ng awa hanggat maaari." Sa pangyayaring ito, kahit na tayo ang mali, pinigilan din natin ang ating mga sarili ng matagal para sa kapakanan ng Heavenly Eagle Imperial City. Hindi ba? Nanatiling tahimik si Empyrean Flutterfeather. Bahagyang ngumiti si Mateo, tumayo, at sinabing, "Ganoon ba? Kung gayon, wala nang dapat pag-usapan. Mga Ginoo, ipakita natin ang ating tunay na kakayahan." Pagkatapos niyang magsalita, aalis na talaga siya sa meeting. Halos sa mukha ng isang subo ng matandang dugo ang iilang magagaling na Empyrean. Sino ang nakipagnegosasyon ng ganito? Ano ba yan?
Hindi ka pa nga nagsasalita tapos aalis ka na. Direkta kang naghagis ng 60% pagdating mo pa lang, isang pangungusap pa lang ang sinabi namin at gusto mo nang ipakita ang kakayahan namin. Ito. Para saan pa ba ang pag-uusapan? Hindi ba dapat ang negosasyon ay puro push-pull, lahat ng partido ay naglalaro ng seesaw game? Bakit ba nagbago ng tuluyan dito? Masyadong malupit ang batang ito. Teka lang. Terra. Ayusin natin ang problema, di ba? Hindi na nag-init ang ulo ni Empyrean Pilljade at tanging pagsasalita na lang ang nagawa. Dali-dali ring tumayo si Betang Lee at hinayla si Mateo at sinabing, "Nako, Kuya Crosswell, lahat ay maaaring pag-usapan. Umupo muna tayo at mag-usap ng maayos." Paano? Hindi umupo si Mateo at malamig na sinabi lang, "Walang dapat pag-usapan. Sa ngayon, ang ating agila sa langit ang panalo. Kayo. Ang mga taunan. 60%. Malaki na ang sakripisyong ginawa ko. Kung kaya ninyo, ituloy ninyo ang pag-uusap. Kung hindi, maaari rin kayong magpatuloy sa pag-uusap." Pag-demeanor. Tyrannical. Hindi binibigyan ng anumang kalayaan ang iba pang tatlong partido na bumalikwas. Para bang ibang tao si Mateo ngayon kumpara noon. Sa mga negosasyon noon, hindi nagpakita ng mukha si Mateo. Malaking bahagi ng kita ay ibinigay pa nga sa Myriad Treasure Tower. Ang Heavenly Eagle Imperial City ay naging karugtong lamang ng Myriad Treasure Tower. Pero ngayon, si Mateo ay masyado dominante. Siya ay sadyang walang kapantay at malupit. Ako ang nagtakda ng presyo. Kayo na ang bahala sa iba pa. Wala akong kinalaman dyan. Pagkatapos ay tumalikod si Mateo at umalis ng ganoon lang. Nagpalitan ng tingin ang ibang mga tao. Makikita sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Dahil sa sobrang tagal ng pag-iikot, sa huli, lumapit si Mateo at nagbitaw ng isang pangungusap, tapos na ba siya? Tumingin si Empyrean Pilljade kay Empyrean Flutterfeather. Nakangisi niyang sinabi, "Flutterfeather, ang mabuting kapatid na ginawa mo. Hindi mo napigil ang makipag-away kay Heavenly Emperor Myriad Treasure at kinailangan mo pang tulungan ang Heavenly Eagle Imperial City. Sa huli, ganito pa rin ang trato niya sa iyo." Tumingin si Flutterfeather sa kanya at sinabing may bahagyang ngiti, "Ang Empyrean na ito ay ang Empyrean na ito. Ang Myriad Treasure Tower ay ang Myriad Treasure Tower. Hindi niya tina-target ang Empyrean na ito. Tina-target niya ang Myriad Treasure Tower. Ang Myriad Treasure Tower ang unang umalis sa Heavenly Eagle." Ang puso ng nakababatang kapatid na siya ay parang isang malinaw na salamin at natural na may kanya-kanyang konsiderasyon. Sa halip, ikaw ang dapat na mag-isip ng mabuti tungkol sa mga bagay-bagay pagkatapos. Kung hindi, mahihirapan akong magbigay ng ulat kay Heavenly Emperor Wanshi doon. Naging makahulugan ang tingin ni Empyrean Pilljade, at agad na naging napakapangit ng kanyang ekspresyon. Ang usapang ito ng apat na partido ay pinangunahan ng Southern Border Alliance noong una pa lamang. Ngunit sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi maaaring magpatuloy sa negosasyon. Posible kayang magsisimula na naman sila ng digmaan. Pero kung magsisimula sila ng digmaan, wala talagang chips na magagamit ang Southern Border Alliance. Ang Southern Border Alliance na may pinakamalaking impluwensya at pinakamalakas na lakas noon, sa kasalukuyan, ito ang partido na may pinakakaunting chips. Sila ang partidong may pinakamahinang kapangyarihan at impluwensya. May mga formula ng tableta ang Myriad Treasure Tower. Ang 7 dakilang nagtatagong sinaunang pamilya ay mayroon ding mga formula ng tableta. Si Heavenly Eagle pa nga ang dalubhasa sa mga formula ng tableta. Tanging ang Southern Border Alliance lang ang walang alam. Siyempre, hindi rin naman sa wala silang anumang gamit. May teritoryo sila. Maya-maya lang, may bumisita. Pero ang dumating sa pagkakataong ito ay isang makapangyarihang emperador ng langit. Pinangunahan ni Empyrean Flutterfeather ang Heavenly Emperor Riverback ng Myriad Treasure Tower at nilapitan si Mateo. Kuya Flutterfeather, hahanapin na sana kita, pero hindi ko inaasahan na personal kang darating." Nang makita ni Mateo si Flutterfeather, naging masigla ang kanyang tingin.
Kung tungkol naman sa Heavenly Emperor Riverback na nasa nangungunang posisyon, parang hindi siya nakita ni Mateo, tinatrato siya na parang hangin. Ang awkward talaga. Para manggahas na ituring ang isang Heavenly Emperor na parang hangin, malamang si Mateo ang unang tao sa southern border. Napatigas na lang ni Flutterfeather ang kanyang anit at sumagot, "Nakababatang kapatid, ito ang ikatlong tagapamahala ng aking Myriad Treasure Tower, si Heavenly Emperor Riverback. Ang kapangyarihan at impluwensya ng Myriad Treasure Tower ay napakalaki. Natural na mayroong higit sa isang emperador sa langit. Sa southern border, ang kapangyarihan at impluwensya ni Myriad Treasure Bodhidharma ay napakalakas. Kung hindi, paano makakaabot ang kanilang negosyo sa southern border?" Isinantibi ni Heavenly Emperor Riverback ang kanyang kahihiyan at may pangungutya na sinabi, "Ginulat ng labanan ni Little Friendly ang southern border at naging numero 1 tao ng southern border 7-star alchemy gods. Talagang pinalawak nito ang abot tanaw ng mga tao." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Tungkol dito, kung tutuusin, kailangan ko pa ring magpasalamat ng malaki kay Heavenly Emperor Myriad Treasure sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito." Muntik nang mabulunan si Heavenly Emperor Riverback. 2 beses lang siyang umubo ng walang sigla para maibsan ang awkwardness. "Kaibigang Crosswell, kasalanan nga ng Myriad Treasure Tower ko ang bagay na ito. Pero muli, malaki rin ang naitulong ng Myriad Treasure Tower ko para makamit ang mga tagumpay ngayon. Talaga bang magkakaroon ng pagkakaiba ang dalawang pamilya natin?" Tanong ni Heavenly Emperor Riverback. 2220. Tumigil ang mga yabag ni Mateo, at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi, bahagyang bumantong hininga si Empyrean Flutterfeather, alam niyang hindi na maaaring ayusin ang bagay na ito ngayon. Bago pumunta, paulit-ulit niyang hinimok si Heavenly Emperor Riverback na huwag banggitin ang nakaraan, at tanggapin na lamang ng taos puso ang kanilang mga pagkakamali. Sa ganoong paraan, marahil ay mayroon pa ring bakas ng pagsadya. Ngunit sinamantala ni Heavenly Emperor Riverback ang kanyang katayuan at pinuusapan ang nakaraan. Sa sobrang init ng ulo ni Mateo, paano niya hahayaang mawala ang problema? Tunay nga, malamig na tumawa si Mateo at sinabing, "Kapwa Dawist Riverback, hindi ba namumula ang mukha mo sa pagsasabi nito? Kayo ang unang humawak sa puso ninyo. Ang Myriad Treasure Tower ay ang ilang libong taon ng kaluwalhatian, sino ang sinandalan nito? Ako ba, si Mateo, ang nakatanggap ng mga pabor mula sa liwanag ng inyong Myriad Treasure Tower? O ang inyong Myriad Treasure Tower ang nakatanggap ng mga pabor mula sa liwanag ng aking, Mateo? Sa loob ng 1,000 taon na ito, masasabing ang Myriad Treasure Tower ay walang katulad na makapangyarihan. Ang mga kita na kanilang kinita ay kasing laki ng pinagsama-samang halaga ng nakalipas na ilang 10,000 taon, o ilang 100,000 taon pa nga. Dahil sa napakalaking kita bilang suporta, natural na nakapaghanda rin ang Myriad Treasure Tower ng hindi mabilang na mga powerhouse. At ang tubo na ito ay nilikha lahat mula sa mga formula ng tableta ni Mateo. Simula nang pumasok si Mateo sa Heavenspan World, ang mga espesyal na formula ng tableta ay ibinigay sa Myriad Treasure Tower. Ang halaga nito ay halos kayang bilhin ng isang Heavenly Emperor Bodhimanda. Lalo na pagkatapos ng huling Cloudpil Summit, ang reputasyon ng Myriad Treasure Tower ay umabot sa tugatog. Ang ibinalik ni Mateo sa Myriad Treasure Tower ay mas malaki kaysa sa kinuha niya. Siya, si Mateo, ay palaging gumaganti ng mahalagang jade matapos makatanggap ng prutas ng peach kapag nakikipagkaibigan. Ang pag-alis ni Mateo ng panatag ang loob ay katumbas ng pagkatiwala niya sa Heavenly Eagle Imperial City sa Myriad Treasure Tower. Kahit na itinuring niya ang Myriad Treasure Tower bilang isang kaibigan, sa huli, itinuring lamang siya ng Myriad Treasure Tower bilang isang katuwang na interes. Noong pinakakailangan ng tulong ng Heavenly Eagle, hinayla ng Myriad Treasure Tower ang panggatong mula sa ilalim ng boiler. Tumigil na sila sa pagmamalasakit. Ano ang pagkakaiba ng ganitong uri ng aksyon sa pagsipa sa iyo pababa sa bangin gamit ang isang paa? Kahit hindi nakibahagi ang Myriad Treasure Tower sa pagkubkob sa pagkakataong ito, isa rin sila sa mga kasabwat. Malinaw sa puso ni Mateo na sa kasalukuyang lakas ng Myriad Treasure Tower, tiyak na makakayanan nila ang matinding pressure ng Southern Border Alliance.
Kahit papaano, magagawa pa rin ang pagpapanatili ng Heavenly Eagle. Pero umatras sila. Pakiramdam nila ay nawala na ito ng pakinabang dahil nawala na ang Heavenly Eagle. Kaya naman, direkta nilang ibinenta ang Heavenly Eagle. Noon lang napagtanto ni Mateo ang katotohanan. Lumabas na ang Myriad Treasure Tower ay isa lamang grupo ng mga mangangalakal na sa huli ay nagtatangkang malampasan ang isa't isa. Ang mga mangangalakal ay puro kita lang ang hinahabol. Pero ibang klase si Empyrean Flutterfeather. Namula ang matandang mukha ni Heavenly Emperor Riverback. Alam niyang hindi kasinungalingan ang sinabi ni Mateo. Sa katotohanan, isa rin siyang hindi direktang nakinabang. Ngunit ang pagmamataas ng isang emperador sa langit ang dahilan kung bakit hindi niya magawang yumoko. Ang pagsasabi ng mga salitang nakakapanghiya sa sarili ay limitasyon na niya. At ang ugali ni Mateo ay lubos din niyang ikinagalit. Nagdilim ang tingin ni Heavenly Emperor Riverback, at sinabi niya, Mateo, ang Heavenly Emperor na ito ay nagpakumbaba at nagmakaawa ng payo na may mabuting hangarin, ngunit masyado mo nang pinipilit ang mga tao. Huwag mong kalimutan. Ang mga formula ng tableta ay hawak pa rin ng Myriad Treasure Tower. Kung isasupubliko natin ang mga formula ng tableta, dapat alam mo na ang mga kahihinatnan. Tumingin si Mateo kay Heavenly Emperor Riverback na parang tanga at ngumiti habang sinasabing, basta't masaya ka. Pagkatapos niyang magsalita, humarap siya kay Flutterfeather at sinabing, Kuya Flutterfeather, simula nang dumating ang lalaking iyon kay Moji, nangikil ako ng ilang rank 7 spirit medicines. Nitong 2 araw, nagkataon lang na nakapagpino ako ng ilang emergent spirit ascension pills. Dapat sapat na iyon para makapag-cultivate ka ng ilang panahon. Tungkol naman kay Kuya Claudius dyan, medyo sumasakit ang ulo ko. Tinapik ni Mateo ang kanyang ulo, tila sumasakit ang kanyang ulo. Talagang nakakaramdam siya ng kaunting sakit ng ulo. Sa pagkakataong ito, ang 2 taong pinagkakautangan ni Mateo ng pinakamalaking pabor ay sina Empyrean Flutterfeather at Empyrean Claudius. Maayos pa rin ang sitwasyon ni Empyrean Flutterfeather. May puwang pa siya para umakyat. Pero si Empyrean Claudius, ang kanyang sitwasyon ay ang makarating sa Heavenly Emperor Realm. Saan siya pupunta at magsasama-sama ng isa pang set ng mga spirit medicine ng 9 Profounds Heavenly Emperor Peel. Sa tabi, ang tingin ni Heavenly Emperor Riverback ay naging makahulugan. Mga pidores iyon para sa mga banal na espiritu ng katapusan. Sa kasalukuyan, kapag ang isang medicinal pill na personal na pinino ni Mateo ay inilagay sa labas, ito ay isang napakahalagang kayamanan. Kahit na ipagpalit ang isang 1-end spirit emergent spirit ascension pill para sa isang rank 8 divine pill, tiyak na mayroon pa ring magpapalit. Pero ibinigay niya talaga ito kay Empyrean Flutterfeather na parang pagbibigay ng repolyo. Nang bigyan niya si Empyrean Flutterfeather, ilang tableta na ang nainom niya. Ang mga gamot na ito ay sapat na para makapag-cultivate si Empyrean Flutterfeather hanggang sa tugatog ng Empyrean Realm. Brat, masyado kang mapang mataas. Pagbabayaran mo ang kayabangan mo. Pakiramdam ni Heavenly Emperor Riverback ay binabaliwala siya at galit na sinabi. Pero parang hindi siya narinig ni Mateo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Flutterfeather, sige, Kuya, narito ang mga karanasan ko sa alchemy daw nitong mga nakaraang taon. Maaari mo itong tingnan. Sama-sama tayong humusay. Bahagyang naging madiin ang tingin ni Flutterfeather at naging pira-piraso ang kanyang paghinga. Mas mahalaga ang jade slip na ito kumpara sa mga medicinal pills. Mateo, pipilitin mo ba talaga ang sarili mo sa isang walang kwentang daan? Ang mga taong nang ahas na maging kaaway gamit ang aking Myriad Treasure Tower ay hindi nagkaroon ng magandang katapusan. Galit na sabi ni Heavenly Emperor Riverback. Sabi ni Mateo, Kuya Flutterfeather, tawagan mo rin si Kuya Claudius bukas. Magpakasaya tayo at uminom. Hindi nakapagsalita si Heavenly Emperor Riverback. Hindi na talaga niya kayang magtagal pa sa lugar na ito. Pagkatapos umalis ni Heavenly Emperor Riverback, bahagyang bumantong hininga si Flutterfeather at sinabing, bakit kailangan pa nito, nakababatang kapatid? Hindi kaya. Hindi ka talaga natatakot na ibalita ng Myriad Treasure Tower ang mga formula ng gamot. Mahiwagang ngumiti si Mateo at sinabing, mga formula ng tableta.
Hehe. Gamit ang mga formula ko ng tableta para takutin ako, hindi ko talaga alam kung gawa sa tofu ang utak ng lalaking iyon o hindi. Kung matalino si Heavenly Emperor Myriad Treasure, dapat ay pigilan niya ang sarili niya ng kaunti. Dapat ay suportahan ka nila. Kapag nandito ka, may mga bagay pa ring maaaring pag-usapan. Kung masasaktan ka nila, hihiya. Matatapos din ang negosyo ng Myriad Treasure Tower sa southern border. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Empyrean Flutterfeather. Noon niya lang nalaman na ang tunay na kapangyarihan ni Mateo ay hindi na mga formula ng gamot noon. Siguro sa simula pa lang, hindi niya kailanman naisip ang mga formula ng Pildores na ito. Oo, ang paggamit ng sariling formula ng tableta ni Mateo para takutin siya, hindi ba't biro lang iyon? Guro, masyadong mapang-asar ang hambog na batang ito, at minamaliit ang ating Myriad Treasure Bodhidharma. Sa aking palagay, dapat nating ihayag ang mga formula ng tableta ngayon at makipag-alyansa sa dalawang panig para harapin ang punk na ito. Hindi ba't ang kanyang Heavenly Eagle Bodhidharma ay isa lamang maliit na First Firmament Heavenly Emperor? Maaari pa rin ba silang maging magkaaway ng buong southern border? Pagbalik sa Myriad Treasure Bodhidharma, si Heavenly Emperor Riverback ay may mukhang galit na galit. Siya ang pinakamatandang disipulo ng Heavenly Emperor Myriad Treasure at pinakamatagal na sumunod kay Heavenly Emperor Myriad Treasure. Napakataas din ang kanyang katayuan sa Myriad Treasure Bodhidharma. Sinabi niya lang iyon ng may ekspresyon ng tuwa, ngunit hindi niya napansin na ang ekspresyon ng Heavenly Emperor Myriad Treasure ay naging lubhang pangit na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, malamig na tumawa si Heavenly Emperor Myriad Treasure at sinabing, Riverback, baboy ka ba? Ginawa kang kinatawa ng Heavenly Emperor na ito para humingi ng tawad sa kanya. Pero tumakbo ka palapit para ipakita ang kapangyarihan at prestihiyo mo kay Mateo. Nag-short circuit ba ang utak mo? Kahanga-hanga ba ang isang Heavenly Emperor? Hindi mo ba alam na gumamit si Mateo ng medicinal pill at pilit na lumikha ng isang Heavenly Emperor powerhouse? Kung hindi lang dahil sa napakabihirang spirit medicines ng 9 Profounds Heavenly Emperor pill, si Empyrean Claudius ang magiging pangalawa ng Heavenly Eagle Bodhidharma. Sa hinaharap, magkakaroon pa rin ng pangatlo, pang-apat. Pinagalitan si Heavenly Emperor Riverback hanggang sa mawalan ito ng malay. Hindi pa nag-init ang ulo ng kanyang amo noon. Ano na ang nangyayari sa pagkakataong ito? Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ang ilang mga hindi magandang formula ng tableta na iyon? Gamit ang mga formula ng tableta na ibinigay sa amin ni Mateo para takutin siya, sinipa ba ang ulo mo ng isang asno? Habang mas pinagalitan ni Heavenly Emperor Myriad Treasure, lalo siyang nagalit na nagpapakita ng isang dismayadong anyo na umaasa ng mas mabuti mula sa kanya. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.